R. Silent Channel. Kabanata 11:11 hanggang 11:20. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman na siya ay talagang wala kung ikukumpara sa mga nauna sa Blood God Camp. Sa simula, nang kunin niya ang siyam na dugo, siya ay hindi walang kasiyahan, ngunit sa sandaling ito, ang kasiyahang ito ay ganap na nawala. Sa halip, mayroong hindi maipaliwanag na paggalang. Pagkatapos umalis sa Blood God Formation, naramdaman din agad ni Tang Wulan ang mga pagbabago sa kanyang katawan, at mabilis na bumagsak ang kanyang hininga. Sa isang iglap, bumaba ito ng ilang grado. Kung wala ang gabay ng Blood God Array, hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng eroplano. Di nagtagal pagkatapos maglabas ng tandang ang mga sundalo ng Blood God Legion, ang tandang ay nauwi sa isang walang katulad na saya. Sumabog ang mga tagay na parang blowout. Blood 9, buhay. Ang bayani sa kanilang mga puso ay hindi patay. At ang pag-iral na nasuspine sa himpapawid ay ang dakilang bayani na nagligtas sa buong Legion. Sa sandaling ito, ang imahe ni Tang Wulan sa kanilang mga puso ay naging napakataas na. Nalampasan pa nito ang commander ng Legion at ang mga Diyos ng dugo. Nanunood lang sila, nilutis ni Tang Wulan ang isang Abyss King sa isang shot lang. Ang Abyss Plane ay nanginginig ng husto, at isa pang layer ang nasira. Sa pagkawala ng master ng eroplano, muling bumagsak ang eroplano. Pinanood ng Black Emperor si Tang Wulan na umalis sa hanay ng mga Diyos ng dugo, ngunit hindi siya ng ahas na sumugod muli. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman niya na napakalapit ng kamatayan sa kanyang sarili. Kahit na alam niyang ginamit ng kabilang partido ang kapangyarihan ng buong eroplano, hanggat umiiral ang malaking porma sayon, wala siyang gagawin. Lalo siyang natakot na sadyang tinutukso siya ni Tang Wulan na sumugod. Sa sandaling ilunsad muli ng kalaban ang nakaraang pag-atake, hindi siya sigurado na mapipigilan niya ito. Ang pagpatay ng isang kalaban ay katumbas ng pagkawasak ng anyo at diwa. Hindi siya maglakas loob na tumaya. Sa sandaling ito, umatras pa siya, at nagsimulang magtaka kung ang pag-atake sa mundo ng tao ay ang tamang pagpipilian. Sa sandaling ito, ang kailaliman sa likod niya ay biglang nanginig at marahas. Nagbago ang ekspresyon ni Zhu Ye, at pinakilos niya ang kapangyarihan ng Blood God Array para sugpuin ito sa buong paraan. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagulat siya nang matuklasan na ang selyo ng Abyss Channel ay tila hindi mapapatay. Ang isang hindi pa naganap na presyon ay umaapaw mula sa mga bitik ng paunti-unti, na baliw na nag-drill sa channel. Naapektuhan ng aura na ito, ang Black Emperor at ang iba pang 5 Abyss Kings ay nagpalabas ng mahinang aura ng enerhiya, at ang kanilang aura ay lumakas. Kahit na ang presyon ng eroplano ng Diyos ng dugo sa hangin ay hindi na makakaapekto sa kanila. Basura. Isang malalim na boses ang umalingaw sa buong Abyss Channel. Kaagad pagkatapos, ang buong daanan ay biglang lumiwanag, na naging isang hindi maipaliwanag na mapatla. Ang Blood God Array ay tila na freeze, at hindi mapakilos ni Zhu Yi ang kapangyarihan ng array para patuloy na patatagin ang seal. Paano ito posible? Anong klaseng kapangyarihan ito? Bilang pinuno ng Blood God Camp, si Ruthless Dao Luo Cao Dezi ay isang 4-character battle armor master. Tinanong niya ang kanyang sarili na nilinang na niya hanggang sa rurok ng mga Diyos. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na tila hindi lang kalahating hakbang ang pagitan ng limit Dao Luo at ng paninirang puri ng Diyos. Ang biglaang paghinga na ito ay nakaapekto pa sa kanyang pag-iisip. Mayroon bang nakakatakot na pag-iral sa eroplanong kalaliman? 6,000 taon na ang nakalilipas, kung ang ating mga ninuno ay nakatagpo ng napakalakas na pag-iral, paano nila nalabanan ang kalaliman na eroplano? Ang selyo ng daanan ay nagsimulang mabasag, at ang mga bitik ay mabilis na lumaki, at ang maputlang kulay ay naging misla ng buong daanan. Ang hiyawa ng mga sundalo ng Blood God Legion ay biglang tumigil, at lahat ay pinanood ang eksenang ito ng may katakutan. Ang enerhiya na nagmumula sa Abyss Channel ay malinaw na nalampasan ang saklaw ng kanilang pangunawa. Sa kailaliman ng lagusan, ang nakakatakot na aura na iyon ay hindi maihahambing sa anumang soul guidance device. Kahit na ang 12 antas ng God-killing level fixed-mounted soul-guided artillery shell sa simula ay tila malayo sa antas na ito ng pagbabago-bago ng enerhiya. Nagsimulang manginig ang buong bulubundukin dahil sa pagkasira ng selyo. Sa puso ng lahat, may pakiramdam na kapag ang enerhiya ay sumabog, ang buong hanay ng bundok ay masisira at mawawasak. Maligayang pagdating sa banal na Monarco. Si Heidi at ang iba pang 5 Abyss King ay tumabi, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lubhang sagrado. Kahit na ang Black Emperor na nasa antas na ng emperador ay walang exception. Banal na hari. Sa Abyss Plane, mayroon bang ganoong pag-iral? Naramdaman ni Shai na ang kanyang bibig ay puno ng kapitan, na tila hindi nila kayang labanan. Ngunit sa sandaling ito, kumislap ang gininto ang liwanag at anino, kumislap lang si Tang Wulan, at bumalik siya sa loob ng Blood God Array. Ang kanyang mga mata ay ginto pa rin, at isang malabong gininto ang apoy ang sumisikat sa kanyang katawan. Kakaibang pagsasalita, nang bumalik siya sa pagbuo ng Diyos ng dugo, ang halos solidong porma sayon ay tila nabuhay muli. Ang 9 na espiritu ng langit at lupa ay muling nagsama at nagturok sa katawan ni Tang Wulan.
Dahil dito, naging marahas din ang aura ng binhi ng buhay sa noo ni Tang Wulan. Hindi nakakagulat, ito ba ang binhi ng buhay sa eroplano na ito ang dahilan? Ang maharlika at mababang boses ay tila may kaunting saya. Napakabuti, sa mga salita ng iyong mga tao, ito ay tinatawag na wala saan man upang maghanap sa pamamagitan ng bakal na sapatos. Ito ay naging iligtas lamang sa akin mula sa paghahanap sa iyo. Nahawakan ko na ang binhi ng buhay, at ang lakas ng buhay ng mundong ito ay aking mapapakilos. Napakabuti, ni ito ay nagkakahalaga ng libu-libong taon upang masira ang selyong ito. Bahagyang nanginig ang binhi ng buhay sa noo ni Tang Wulan, ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang berdeng gintong espiritong singsing, na nasa ikalimang pwesto sa kanyang katawan, ay kitang-kitang nanginginig. Ang anim na immortal na damo na nakapaligid sa kanyang katawan ay sabay na lumipad palabas sa hanay ng mga Diyos ng dugo, at pagkatapos ay damapo sa lupa sa labas ng exit ng Abyss Channel, at nagugat. Ito ay ang mga kasanayan sa kaluluwa ng anak ng kalikasan ay aktibong pinakilos, hindi, upang maging tiyak, sila ay pinakilos sa pamamagitan ng pagpapakilos ng binhi ng buhay. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang binhi ng buhay ay puno ng paninibugho sa biglaang tunog na ito, kung hindi magiging ganoon kaganda ang reaksyon nito. Anong klaseng pag-iral yan? Ang pinakamalakas ba sa Abyss Plane? Sa sandaling ito, walang lungkot o saya sa kanyang puso, at wala siyang oras para mag-isip at mag-isip. Ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay ay nakaturo pababa. Sa mukha ng Black Emperor at ng 6 na Abyss King, tanging sarcasm ang makikita. Tama, 6,000 taon na ang nakalilipas, ang Abyss Plane ay talagang binugbog pabalik ng mga tao. Ngunit, nakakatawang mga tao, alam mo ba na ang banal na monarko ay natutulog sa oras na iyon? Kahit na ang mga nangungunang emperador ay natutulog. Sa pagkakataong ito, nais ng pantas na sirain ang iyong sangkatauhan sa anumang halaga, paano mo ito mapipigilan? Ang malaking hanay na ito na maaaring magpakilos sa kapangyarihan ng eroplano ay tiyak na makapangyarihan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kinakaharap mo ay ang Panginoon ng ating Abyss Plane. Sa mundo ng mga tao, ang kapangyarihan ng eroplano ay maluwag, ngunit ito ay ganap na naiiba sa kailaliman. Ang banal na monarko ay ang patuloy na superposisyon at pang-aapi ng 108 Abyss na eroplano, at ang pinakadalisay na enerhiya ay idineposito pagkatapos ng milyon-milyong taon. Panginoon ng mga eroplanong ipinanganak. Mula sa sandaling ito ay may kamalayan, nangangahulugan ito na ang buong Abyss Plane ay tataas. Kinasusuklaman pa nga ng mga santo na umakyat sa kaharian ng Diyos kung saan sila matatagpuan, ngunit lumikha ng sarili nilang kaharian ng Diyos. Kung hindi, sa cultivation base ng banal na monarko, maaari na siyang maging isang Diyos noon paman, at ito ay dapat na ang pagkakaroon ng pangunahing Diyos. Maliit na tao, baka isipin. Sa pagkakataong ito, ang hakbang ng santo sa lahat ng bagay ay kunin ang mundo ng tao at lipulin ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Lumitaw ang berde, at ang mayaman sa negosyong berde ay lumitaw halos kaagad sa bawat lupa sa labas ng kalaliman. Ang pagkuha ng 600,000 taong gulang na damo ng engkanto bilang panimulang punto, ang bilis ng berdeng pagkalat ay hindi maisip. Halos sa isang iglap, hindi mabilang na mga halaman ang lumitaw mula sa nyebe, na sumasakop sa buong bulubundukin ng mga halaman. Ang mayamang aura ng buhay ay dumagsa, nagmamadali patungo sa malaking hanay ng Diyos ng dugo. Kasabay nito, ang mga sanga ay tahimik na nahulog sa mga kamay ng bawat sundalo ng Blood God Legion, at ang kamalayan ng pagbubuhos ng kapangyarihan ng kaluluwa ay lumitaw sa kanilang mga puso. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay na-injected, at ang mga sanga ay naging maliwanag. Ang hanay ng Diyos ng dugo, na malabo na, ay naging maliwanag sa isang iglap. Walang alinlangan, naramdaman ng binhi ng buhay ang pagkakaroon ng krisis, at ito ang nagkusa. Ginagabayan ng pagkakakilanlan ni Tang Wulan bilang anak ng kalikasan, inilalabas niya ang kanyang sariling enerhiya sa buhay sa anumang halaga at ginagabayan ng lahat ng nakapalibot na aura ng buhay para sa kanyang sariling paggamit, at kahit na ginagamit ang enerhiya ng buhay upang lumikha ng higit pang mga anyo ng buhay at mas mahusay na makuha ang kapangyarihan ng langit at lupa. Pinag-ugnay pa nito ang 10,000 sundalo ng Blood God Legion nang sama-sama at itinurok ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa sa Blood God Array para muling lumiwanag ang array. At lahat ng hiniram na kapangyarihan ay ginabayan kay Tang Wulan sa sandaling ito, na nagpapahintulot sa kanya na pakilyusan ito. Ang enerhiyang ito ay higit pa sa kaya ng katawan ni Tang Wulan, ngunit maaari itong gabayan ng kanyang katawan. Muling lumitaw ang pakiramdam ng Panginoon ng langit at lupa mula noon, at kumpara sa dati, mas malinaw ang damdamin ni Tang Wulan sa pagkakataong ito. Nararamdaman pa niya na sa mga bundok, dalawang pamilyar na figure ang mabilis na umaakyat sa direksyon ng Blood God Legion. Sila na. Hindi ba yan ang Sima Jinchi na kusang sumuko? Ang kumokontrol sa Dragon Slasher. At iyon, hindi ba ang sarili niyang kapatid, si Airong, ang matagumpay sa paglinang ng innate secret technique ng ontology sect? Bakit sila nandito? Nandito silang lahat. Oo, nandito sina Airong at Sima Jinchi. Siyempre pumunta silang lahat kay Tang Wulan.
Inakyat nila ang mga bundok mula sa iba't ibang direksyon. Sa proseso ng pag-akyat, naramdaman nila ang malaking pagbabago sa enerhiya mula sa direksyon ng Blood God Legion mula sa malayo. Gayunpaman, minsan sinabi sa kanila ng kanilang mga guro. Sa unang pagkakataon na pumunta ako sa Blood God Legion, kailangan kong umakyat sa sarili kong katawan at hindi ako makakalipad. Ito ang paggalang sa Blood God Legion. Kaya naman, umakyat sila ng kaunti. Nang maramdaman nila ang malaking pagbabago bago ng enerhiya, o naramdaman man lang na nanginginig ang buong bundok, lahat sila ay lumabas. Nakatagpo pa ng avalanche ang isang room. Sa sandaling ito, nang makita nila ang mga berdeng halaman sa kanilang paligid na bumabagsak sa nyebe at lumitaw sa tabi nila, ang kanilang mga puso ay puno na ng hindi pa nagagawang pagkabigla. Anong uri ng enerhiya ito? Bakit ang mga bundok na orihinal na natatakpan ng nyebe ay naging ganap na berde sa oras na ito? Lahat sila ay lumabas upang umakyat sa tuktok ng bundok, kahit na hindi pinansin ang anumang mga bawal, inilabas ang kanilang sandata sa labanan, at nagsimulang lumipad. Nang sa wakas ay lumipad na sila sa bundok, mula sa malayo, nakita nila na sa di kalayuan, ang siyam na kulay ng halo ay lahat ay nagtatagpo sa isang direksyon, at ang malaki at malalaking berdeng halos ay nagbabago mula sa malayo. Ang mga kabundukan ay namumuo patungo sa puntong iyon. Buong lakas niyang ikinapak ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Mula sa malayo, nakita na nila ito, lumulutang sa nine-colored mask, na parang isang lalaking nakatayo ng tuwid. Ang gintong baluti ay napakapamilyar sa kanilang mga mata. Hindi ba't iyon ang hinanap nila? Ang tinitingnan ni Aerung ay ang malaki at nakataas na katawan ni Tang Wulan, habang ang nagniningas na mga mata ni Sima Jinchi ay nakatitig sa Golden Dragon Spear sa kanang kamay ni Tang Wulan. Malinaw nilang nakita na ang kanang braso ni Tang Wulan ay dahan-daang nakataas, at ang buong tao ay parang isang mahabang iginuhit na busog, na itinutok ang gintong sibat ng dragon sa kailaliman ng kalaliman. Sa sumunod na sandali, halos magkasabay silang lumapag. Tila mayroong isang nakakatakot na mapang-ipong puwersa sa buong kalangitan. Bumagsak ba ang langit? Sa pagiging wild ni Sima Jinchi at sa pagmamalaki ni Aerung, lahat ng mga mata ay nabigla sa oras na ito. Hindi nila maisip na ang pagbabago ng enerhiya na ito, tulad ng pagbagsak ng langit, ay talagang nagmula sa isang tao, at siya iyon. Paano siya naging napakalakas? Ito ay isang pakiramdam tulad ng isang paninirang puri sa Diyos. Hindi sila makapaniwala na totoo ang nakita nila. Hindi ako makapaniwala na mangyayari ang lahat ng ito sa harapan ko. Ang nakulong na hayop ay nakikipaglaban pa rin, at hindi ko mapigilan. Ang mahinang boses, kahit na ang malaking hanay ng Diyos ng dugo ay hindi mablock, kumalat sa buong hanay ng bundok, at maging sa fire basin. Pagkatapos ay nabigla silang makita na ang kalangitan ay naging baluktot, at ang langit na tila babagsak ay biglang tumigas, at bawat puting ulap ay tahimik na gumuho sa sandaling ito, na nagpapakita ng isang malinaw ngunit medyo baluktot na asol na kalangitan. Halos hindi sila makahinga, na parabang saglit lang, at malapit na silang tuluyang maalis at mawawasak ng mundong ito. Ang mga nakapaligid na berdeng halaman, malaki at malalaking lugar ay naging pulbos. Pagkatapos ito ay naging isang berdeng halo at nagtagpo sa direksyon na iyon. Takot. Naramdaman ni Tang Wulan ang takot na nagmula sa binhi ng buhay. Ang takot na ito ay tulad ng pakiramdam na ang binhi ng eroplano ay nakatagpo ng binhi ng buhay. Ang binhi ng buhay ay nasa takot na masaktan ng hindi kilalang pag-iral na ito. Ano ba talaga ito? Bakit napakalakas nito? Paano ito posible? Paano ito posible? Sumimangot si Tang Wulan, ngunit walang takot sa kanyang puso. Ang daan patungo sa hari na ngayon lang naintindihan, nananatili sa kaibuturan ng kanyang puso, kapwa ang ubod ng dragon at ang ubod ng kaluluwa ay marahas na pumipintig. Kung ngayon ang katapusan ko, hahayaan kong mag-sparks ang aking buhay, sa huling sandali, mag-apoy ng pinaka-perpektong apoy. Boom! Sa paligid ng katawan ni Tang Wulan, isang nagniningas na gintong apoy ang biglang tumaas. Nahaharap sa isang kalaban na kahit ang binhi ng buhay ay kinatatakutan, paano pa siya maglalakas loob na magkaroon pa ng reserbasyon? Oo, sinindihan niya ang apoy ng sarili niyang buhay. Nang personal niyang makita si Zujio upang protektahan ang dakilang porma sayon ng Diyos ng dugo, kapag ginawa niya ang lahat upang mag-apoy ng buhay, kumukulo na ang dugo sa kanyang puso. Upang protektahan ang sangkatauhan, para sa mahal ko. Para sa 10,000 buhay dito at maging sa 10,000 buhay ng mga tao, ano ang magagawa ko kung ako ay isinakripisyo? Tila naramdaman ng Golden Dragon Spear ang apoy ng nag-aapoy na buhay ni Tang Wulan, at ang dugo ng Golden Dragon King sa katawan ni Tang Wulan ay biglang nagsimulang mag-iba-iba ng marahas. Huminga siya ng malalim at pinakilos ang napakalaking enerhiya sa kanyang katawan nang walang pag-aalinlangan na iling ang ika-11 layer ng Golden Dragon King Seal. Ngayon ay hindi ako makapag-alaga ng marami, kahit na ang binhi ng buhay ay nagpapakilos ng lahat ng enerhiya sa lahat ng mga gastos, kaya ano pa ang maaari kong pakialam? Nagkaroon ng pagbagsak sa katawan, ngunit ang hindi inaasahan ni Tang Wulan ay nang masira ang ika-11 layer ng selyo ng Golden Dragon King, hindi ito damaloy palabas ng napakalaking enerhiya at dugo na parang bagyong dagat. Sa pagkakataong ito, ang chi at dugo ay nag-iba-iba na parang umaapaw na tubig, na agad na pumapasok sa buong katawan.
Lumitaw ang mga kaliskis sa mukha ni Tang Wulan sa unang pagkakataon, at ang kanyang mga mata ay agad na naging mga vertical pupil. At ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay biglang bumigkas ng isang walang katulad na mabangis na dagandong ng dragon. Matapos tumunog ang dagandong ng dragon, bumalik sa normal ang baluktot na kalangitan mula sa labas ng mundo. Nangangahulugan ito na sa sandaling ito, ang enerhiya na pinakilos ni Tang Wulan ay aktwal na pansamantalang lumalaban sa aura mula sa Abyss Sovereign. Ha! Mahinang sabi ni Sheng Jun. Sa sandaling ito, sa kailaliman ng kalaliman, ang selyadong lupa ay pumutok. Isang parang kamay na pag-iral ang lumitaw mula roon. Ito ay isang malaking kamay na kasing puti ng jade, na may 7 daliri, walang mga daluyan ng dugo o kaliskis sa braso, ito ay kasing puti ng jade. Nang lumitaw ito, ang pattern sa paligid ng selyo ay naghiwa-hiwalay sa bawat pulgada. Ang buong Blood God Array ay nanginginig ng husto. Sumigaw si Tang Wulan. Sa isang iglap, walang pag-aalinlangan niyang ginamit ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, ang enerhiya mula sa Daoluo Plane, ang enerhiya mula sa binhi ng buhay, pati na rin ang kanyang sariling dugo at espiritong kapangyarihan. At ang lahat ng hiniram na enerhiya, ganap at walang pag-aalinlangan na iniksyon sa kanyang gintong sibat ng dragon. Nabuhay muli ang sibat ng gintong dragon, biglang naging 100 metrong gintong dragon, pagkatapos ay bumaba ng mabangis, binomba ang malaking puting kamay. Saan man dumaan ang sibat ng dragon, ang mga pattern ng liwanag na nabuo ng hanay ng Diyos ng dugo ay lahat ay nakabawi sa kanilang kinang, na nag-aapoy sa pinaka-nakakasilaw na kinang. Sa sandaling ito, kapwa ang mga sundalo ng Blood God Legion at ang 9 na Blood Gods ng Blood God Camp, lahat ay inilabas ang lahat ng kanilang lakas. Alam nilang lahat na kung hindi mapaglabanan ang suntok na ito na ang sandali kung kailan mawawasak ang buong Blood God Legion. Hindi sila nang ahas mag-alinlangan, huwag mag-atubiling, palayain lamang sila sa nilalaman ng kanilang puso, maaari ba nilang labanan ang kakilakilabot na ito? Golden Dragon 9 Forms, 8 Forms, Desperado. Sa napaka-kritikal na yugtong ito, sa wakas ay natanto ni Tang Wulan ang kanyang sariling mahiwagang kakayahan. Oo, Desperado. Ang tinutukoy ni Chenfo ay ang kanyang kakayahan na minana mula kay Old Tang, at ang paraan ng hari at ang desperadong hakbang ay sa kanya. Para sa kanya, ang tinutukoy ng libu-libong tao ay parang isang pagpapakilala sa droga, at ang daan patungo sa mga hari at desperadong paghagis ay ang kanyang sinaliksik, at ito ay tunay na kabilang sa kanyang sariling walang humpay na estilo ng pakikipaglaban. This is his way, he finally found his way. Gayunpaman, ang kinakaharap niya sa sandaling ito ay ang pinuno ng isang buong eroplano. Walang dagandong. Nang ang gintong sibat ng dragon na dumating na may napakalakas na aura, na may inaasahan ng lahat, at may takot sa binhi ng buhay, sa wakas ay bumangga sa malaking puting kamay na may 7 daliri. Ang lahat ay mapurol. Dahil ang nakita nila ay pinaikot ng malaking kamay ng 7 daliri ang palad, hawak ang sibat ng gintong dragon sa palad. Ito ay tulad ng paghawak ng isang maliit na ahas at nilalaro ito sa palad. Ang panloob na kapangyarihan ng Golden Dragon Spear ay tila natakpan nito kaagad, at hindi ito maaaring sumabog. Ang mga mata ng lahat ay tumirek, at habang tumitigil, naroon din ang kawalan ng pag-asa. Ha! Mamatay! Ang nagyayelong boses ay ginawa ang paligid na maputlang puti na tila natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo, ang gintong sibat ng dragon ay nag-flash pabalik, at sa ilang sandali, umabot ito sa dibdib ni Tang Wulan. Kung hindi dahil sa pagpatay sa kanya, paanong ang santo bilang Panginoon ng eroplano ay magbabayad ng napakalaking halaga, kahit na ang katawan ay bumaba sa isang bahagi, kung hindi dahil sa pagpatay sa kanya, bakit mag-abala na gumugol ng maraming oras at magwasak sa sigla ng eroplano sa kailaliman? Bilang layunin ng Abyss Sovereign, nadama ni Tang Wulan ang pinaka-intuitive. Sa sandaling ito, naramdaman na lang niya na parang gumuho ang lahat ng espasyo sa paligid niya. Ang kapangyarihan na orihinal na nagbabantay sa kanyang eroplano ay tila ganap na nawasak sa sandaling ito. Nakapila, na para bang tuluyan na siyang nahiwalay. Tanging ang binhi ng buhay lamang ang galit na naglalabas ng hininga ng buhay na sinusubukang protektahan siya. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay tila walang kabuluhan. Sa sandaling ito, tila siya ay isang kaaway ng buong mundo, lahat ng bagay sa langit at lupa ay ganap na pinipigilan. Ang lahat ay dumating ng napakabilis, ngunit ito ay napakabagal sa kanyang pangunawa, na para bang ang buong tao ay naging mapurol. Anong klaseng kapangyarihan ito? Hindi kailanman naramdaman ni Tang Wulan ang ganitong paraan kahit na siya ay humarap sa makajos na bagyo ng pagkawasak na dala ng 12 antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell. Ang buong espasyo ay lumiliit, ngunit ang santo na iyon ay tila may dinadala rin, ang kanyang puting jade na parang 7 daliri na mga kamay ay ganap na naging 9 na kulay sa oras na ito. Bilang master ng eroplano, ang isang bahagi ng katawan ay bumababa sa isa pang eroplano na hindi pa nasakop nito, at natural na kailangang makatiis sa galit na pagtutol mula sa buong eroplano. Ngunit dumating pa rin ang pantas na ito nang walang pag-aalinlangan, na may isang layunin lamang, upang patayin si Tang Wulan. Patayin ang pag-iral na ito na maaaring tunay na nagbabanta sa hinaharap na kaligtasan ng Abyssal Plane. Ang orihinal na plano ni Sheng Jun ay gawin ito sa lahat ng paraan, ngunit nang maramdaman niya ang binhi ng buhay sa katawan ni Tang Wulan, labis siyang nasasabik.
Kung kaya niyang dambungin ang binhi ng buhay sa eroplano ng Daoluo Continent. Kung gayon, magiging mas madaling lunukan ang buong Daoluo Continent sa hinaharap. Ang binhi ng buhay ay ang pangunahing pag-iral ng isang eroplano. Dumating na ang Golden Dragon Spear, si Tang Wulan ay walang magawa, hindi man lang siya makabuo ng takot, dahil ito ay sadyang hindi niya magagawa ngayon. Sa isang mahinang buntong hininga, bigla siyang lumitaw sa kalaliman ng channel sa sandaling ito. Ang buntong hininga na ito ay napakababa, ngunit hindi mahalaga ang Abyss Sage, Tang Wulan, Zhang Lingyu na pinigilan din ang aura ng Abyss Sage, at ang siyam na mga Diyos ng dugo sa formation, lahat sila ay narinig ng malinaw. Ang pagdating ng buntong hininga na ito ay tila nagpabata sa orihinal na halos nagyelo na espasyo. Isang puting kamay ang lumitaw sa harap ni Tang Wulan, dahan-daang hinawakan ang gintong sibat ng dragon na lumipad sa kanyang harapan. Parang namimitas ng laruan. Sa sandaling hawak ng mga puting palad ang sibat ng dragon, tahimik na natatakpan ang isang patong ng pinong pilak na kaliskis na may pabilog na arco. Matapos huminto ang espasyo sa isang iglap, ang katawan ng Golden Dragon Spear ay pinakawalan, na parang pilit na kinakalas ang mga tanikala. Nahulog lang sa maselang kamay na iyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, maglakas loob na hamanin ang Daoluo Plain? Isang malamig at walang katulad na magandang boses ang umalangaw sa kalaliman. Mayroon ng isa pang tao sa tabi ni Tang Wulan. Nakasuot siya ng platinum armor, na natatakpan ng mga bilog na kaliskis, at isang pares ng malalaking pakpak ng dragon ang nakabukas sa likod niya, na sumasalamin sa dragon at moon battle armor ni Tang Wulan. Hinawakan niya ang kamay ni Tang Wulan sa isang kamay, at ang Golden Dragon Spear sa kabilang kamay. At sa sandaling lumitaw siya, ang buong hanay ng Blood God ay biglang nagbago ng husto. Ang nine-colored halo, na normal lang na gumagana, ay biglang tumaas ng higit sa 10 beses at naging malaking nine-colored light pillar na pumailang lang sa kalangitan. Ang sinag ng liwanag na ito ay tumaas, hindi bababa sa 10,000 metro ang layo, at hindi mabilang na mga halos iba't ibang kulay ang dumagsa mula sa mas malayo. Nadama ng siyam na mga Diyos ng dugo na gamaan ang kanilang mga katawan, at nagulat sila nang matuklasan na ang pagbuo ng Diyos ng dugo ay talagang wala sa kanilang kontrol. At ang aura ng malaking Porma Sion mismo ay tumataas ng gusto sa pamamagitan ng mga geometric na multiple. Sino ka? Imposible, hindi kinokontrol ng eroplanong ito ang master ng eroplano, sino ka? Ang tinig ng Abyss Saint Monarch ay mababa at galit, at ito ay puno ng hindi ka panipaniwala. Hindi ko alam dahil lang sa kamangmangan mo. Kung hindi mo alam, hindi ibig sabihin na wala na. Mabagal na tumunog ang malamig na boses ng babae. Pero sa boses niya, parang walang masyadong saya. Sa kabaligtaran, sa kanyang boses, mayroon pa ring malinaw na lasa ng mapanglo. Sa susunod na sandali, ang siyam na kulay na halo ay nahulog mula sa langit, na tumakip sa kanyang katawan, at tumakip din sa katawan ni Tang Wulan. Ang katawan ng dalawang tao ay talagang nagsanib sa isa't isa sa buong view. Ang katawan ay namamaga, at ang lahat ng kapangyarihan ng eroplano ay tila naging bahagi ng kanilang katawan sa sandaling ito. Maging ang Golden Dragon Spear ay nakapulupot sa isang pilak na dragon, mabilis na naging siyam na kulay, at ang hininga nito ay lumakas ng husto. Ang siyam na kulay na sibat ng dragon ay namumulaklak na may hindi pa nagagawang kamahalan. Ang buong Abyss Channel ay mabilis na na-render sa siyam na kulay, at ang dating sirang array texture ay muling lumitaw. Munting kailaliman, lumiwanag din. Muling tumunog ang malamig na boses ng babae. Sa sandaling ito, nasuspine sa himpapawid, siya ay naging isang siyam na kulay na babaeng mukhang Diyos ng digmaan, isang baluti na ganap na lampas sa saklaw ng normal na armor ng labanan, at isang malaking siyam na kulay na ilaw at anino ng dragon na nakabitin sa kanyang likuran. Kung sino man ang naroon, nang makita nila ang siyam na kulay na dragon na ito, parang gusto nilang sumamba agad, na parabang ito ang sentro ng mundo. Ang siyam na kulay na halo ay kumikislap, at sa susunod na sandali, ang figure ng Diyosa ng digmaan ay dumating sa harap ng puting pitong daliri na malaking kamay. Ang sibat ay nakatutok pasulong at tumusok na parang kidlat. Sa sandaling natusok ang kanyang sibat, siyam na kulay na light band ang biglang lumitaw sa paligid niya, na naghalo sa sibat. Sa ilalim ng kanyang mga paa, lumitaw ang isang napakaganda at komplikadong pattern. Ang Abyss Channel ay nanginginig ng husto, at ang kalangitan ay ganap na naging siyam na kulay sa sandaling ito. Ang bawat elemento ay nagbubunyi, na parabang sa sandaling ito, ang langit at lupa na sigla ng buong Daoluo Continent ay namuo na rito. Ang malaking kamay na may 7 daliri ay hindi na maluwag tulad ng dati, biglang kumuyam ng kamao, at bumangga sa siyam na kulay na sibat ng dragon. Umalangaw-ngaw ang isang malupit na huni, at isang malalim na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa daanan. Ang malaking 7 daliri na kamay ay kitang-kitang umatras, ngunit ang 9-colored dragon spear ay patuloy na tumusok. Ang bawat banggaan sa malaking kamay na may 7 daliri ay magbibigay ito ng higit pang siyam na kulay na sinag ng liwanag at patuloy na outres. Sinong mag-aakala na may lalabas na ganitong dramatikong eksena? Sino ang babaeng nakasuot ng silver armor? Saan siya nanggaling? Bakit mo naramdaman na ang battle armor sa kanyang katawan ay nasa 3 character level sa pinakamaraming, ngunit ito ay nagawang mamukadkad ng napakatalino sa Blood God Array na ito?
Ang Abyss Sovereign ay ang Panginoon ng eroplano. Sa sandaling ito, siya ay pinigilan at hindi maitaas ang kanyang ulo. Hindi, imposible. Ito ang kapangyarihan ng banal na paninirang puri. Paano ka magkakaroon nito? Ang tinig ng banal na monarko ay naging takot. Bilang karagdagan sa kapangyarihan ng banal na paninirang puri, ano pa ang maaaring sugpuin ng aura ng Panginoon ng eroplano? Humph! Ang malamig na boses ng babae ay sumangot ng malamig, at ang 9-color dragon spear ay biglang huminto sa hangin. Dragon God Transformation. Pangalawang pagbabago, Dragon God Possession. Ang hindi pa nagagawang kamahalan na hininga ay biglang sumabog mula sa kanyang katawan, ito ay isang uri ng malawak na sinaunang hanggang sa matinding lasa. Sa buong planeta ng Daoluo, sa sandaling ito, halos lahat ng powerhouse sa itaas ng title Daoluo ay nagtaas ng ulo at tumingin sa langit. Hindi lang ang Daoluo Continent, pati na rin ang powerhouses sa Daoling Continent at Xingluo Continent ay naramdaman din ito. Sa ilang, isang ligaw na figure ang tumatakbong ligaw. Parang may bigla siyang naramdaman. Napahinto siya bigla. Bakas sa kanyang masungit na mukha ang pagkagulat, at lumuhad siya sa isang tuhod. Napakalakas niya kanina. Sa sandaling ito, tahimik ang kanyang hininga. Sa liblib na kagubatan, halos sabay-sabay na lumitaw ang ilang figures sa himpapawid. Ang mukha ng lahat ay nagpakita ng sobrang nakakagulat na kulay. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may itim na buhok, ang hibla ng blonde na buhok sa kanyang buhok ay natural na lumipad, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay biglang naging labis na nasasabik, ito ay ang Panginoon. Siya ba ay talagang gising? Ito ay ang punong tanggapan ng Chuanling Tower. Ang Spirit Transmission Tower Master ay lumapit sa bintana na halos parang kidlat at nakatingin sa malayo. Bilang isang extreme Daoluo, napakalinaw ng kanyang damdamin. Paano posible na ang antas ng kapangyarihan na ito ay hindi dapat lumitaw sa mundong ito? Unless, may ma-promote sa paninirang puri. Gayunpaman, matagal nang nawala ang God Realm. Hindi kaya bumalik na ang God Realm? Boom! Ang 9-colored light column ay pumailan lang sa kalangitan mula sa loob ng Abyss Channel, at agad na sumugod sa kalangitan, ang hanay ng Diyos ng dugo ay sumasabog ng nagninangas na kinang. Naapektuhan ang siyam na Diyos ng dugo, at lahat ng kanilang mga katawan ay lumipad palabas sa gulat. Gayunpaman, naliligo sa siyam na kulay na halo, ang naramdaman nila ay ang paghuhugas ng katawan ng kapangyarihan ng langit at lupa. Maging ang lahat ng mga sundalo ng Blood God Legion na naruroon ay naramdaman ng mga pakinabang na dulot ng mayamang enerhiya ng langit at lupa sa kanila. Sa binyag na ito, halos lahat ay malinaw na nakadarama na ang kanilang antas ng paglilinang ay makabuluhang napabuti. Ang napakagandang bagay ay hindi pa naririnig. Pero parang totoo lang. Masasabing paliko-liko ang laban ngayon, at sa tuwing sila ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa, lagi silang umiikot. Babalik ako, hindi sa lahat ng pagkakataon, may kakayahan kang pakilyusan ang kapangyarihan ng eroplano. Walang galit sa mahinang boses, ngunit may kakaibang katatagan. Ang malaking gitnang daliri ng 7 daliri ay nakayuko at biglang lumabas, nanginginig ang siyam na kulay na figure pabalik. Sa susunod na sandali, bumukas ang malaking kamay, at hinawakan ito ng ilang hari sa kailaliman na pinamumunuan ng itim na emperador, at biglang umatras sa lalim ng daanan. Ang siyam na kulay na halo ay tumawid ng halos agad-agad, ang dati nang nabasag na selyo ay nagsara ng mag-isa, at ang iba't ibang komplikadong ron ay na-rebranded dito, tinatakan at pinigilan. Nasaan ako? Tinitigan ni Tang Wulan ang lahat ng nasa paligid niya nang walang laman. Ito ay isang mundo na puno ng siyam na kulay na halos, at lahat ng bagay sa paligid niya ay tila napaka-ilusyon at hindi totoo. Ilang saglit pa lang ay malinaw pa rin niyang naramdaman na tila nagwakas na ang kanyang buhay at tuluyan ng gumuho. Para bang ang buong tao ay lilipulin. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla niyang naramdaman ang hininga at boses na pinakapamilyar niya. Ang kanyang memorya ay hindi mawawala, at pagkatapos ng maikling panahon ng Catamaran, ang kanyang ekspresyon ay nagiging lubhang kakaiba. Siya ito. Gayunpaman, siya. Lumutang doon na walang laman, ang puso ni Tang Wulan ay naghalo ng ilang sandali. Anong uri ng Double Crown King, kung ano ang pakiramdam ng kapangyarihan ng langit at lupa, kung anong uri ng Abyss Plane, ang tila lumayo sa kanya sa sandaling ito. Sa sandaling ito, sa kanyang puso, tanging ang magandang palabas na iyon. Sino ka sa lupa? Bulong ni Tang Wulan sa sarili. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Tanong ng galit na boses ng babae. Ang parehong ay ang GK Space, ngunit walang Tang Wulan sa loob nito. 10 metro ang layo ng dalawang figure, at galit na nagtatanong ang isa sa kanila. Kung narito si Tang Wulan, magugulat siyang makilala ang kanilang mga pagkakakilanlan. Guyu, bakit? Sabi mo, bakit mo gustong gawin ito? Mamamatay ka ng ganito. Paano mo masusunog ang iyong kaluluwa para pilitin ang Dragon God na Sir On ang posisyon? Hindi mo na kailangang gawin ito, maging steady ka lang kung iingatan mo ito, ang Abyss Sovereign ay maaaring hindi makaalis. Ang kapangyarihan ng eroplano ay magpapahina at magpapahina lamang sa kanya. Tahimik na tumingin sa kanya si Guyu na patuloy na nagtatanong sa kanya, ngunit may ngiti sa kanyang mukha, silly girl. Hindi mo ba naiintindihan? Sa simula, ako ang natalo.
Pero hindi ako nagpatalo. Nawala sa iyo, ngunit nawala sa kanya. Sa isang banda, ang ating mga kababayan ang nasa bingit ng pagkalipol, sa kabilang banda, ito ay aking minamahal na tao. Hindi ko man lang masabi kung ako ay tao o ang Silver Dragon King. Ikaw at ako ay iisa, dapat ay maramdaman mo kung ano ako. Ang paghihirap na aking tiniis. Gusto kong tumakas, hindi ako nag-atubiling itago ang memory recovery, at isa-isa kong tawagan ang kanyang ama. Para lang mas makasama siya. Para lang mapanood siyang lumalakas araw-araw. Pero, alam ko, patuloy na ganito, magkabaligtaran tayo pagkatapos ng lahat, magkaiba ang ating mga ideya. Ang layunin ko ay sirain ang buong sangkatauhan. Gayunpaman, imposibleng ako mismo ang humarap sa kanya. Siguro matagal na itong nararamdaman ni Dit Ian, kaya noong binanggit nila siya, napansin ko rin ang mga pagbabago sa kanilang mga emosyon. Hindi na magtatagal ay aatake na siya. At ngayon ay malayo na kami sa pagbawi. Ang orihinal na rurok. Mahirap na pagpipilian. Hindi ko kayang ipagkanulo ang mga tao. Misyon ko na ibalik ang linya ng Soul Beast. Pero ayaw ko ring harapin ang manliligaw ko. Kung may kakayahan akong patayin siya, hindi na ako maghihintay hanggang ngayon. Kaya, ang tanging mapipili ko lang ay tumakas ng tuluyan. Ako ang nagudyok sa Dragon God na Sir On ang posisyon at pilit na tinataka ng Abyss Channel. Sa kinabukasan, ang Abyss Sage ay gustong masira ang Abyss Channel. Kung walang libu-libong taon ng pagsusumikap, imposible ito. Ang kaluluwa ko ay nag-alab, at hindi na ito magagawa. Papatayin, lalamunan ng ating katawan, ang Diyos ay nariyan. Ngunit higit pa sa ating katawan, ang Diyos ay nandyan. Pure, and you are like a human being, you can natural make up your mind, hindi mo pa naramdaman ang mundo ng Soul Beast, para makasama mo siya ng walang anumang sagabal na psikolohikal. Hayaan mo akong makatakas. Pagpalain ka, ingatan mo siyang mabuti. Ang boses ni Guyu ay tila naging mas nakaka-relax, at maging ang figure ay nagsimulang maging wala. Payag ka ba? Malamig na tanong ni Nier bigla. Nang inag ang katawan ni Guyu, at ang ilusyon na figure ay biglang naging solid muli. A touch of bitterness then appeared on her face, not willing, what can we do? We are destined not to be together. Huminga ng malalim si Nier, salamat sa kabutihang loob mo, pero hindi ako bihira. Ang taong mahal niya ay hindi ako, kundi ikaw. Hindi kita hahayaang mamatay. Nier, ikaw. Ang dalawang figure ay magkakapatong sa isang iglap, ang siyam na kulay na halo ay umuurong, at ang lahat ay tila tumahimik sa isang iglap. Hindi ko alam kung gaano katagal bago nagising si Tang Wulan mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Ang kanyang huling alaala ay nanatili sa proseso ng mga siyam na kulay na halos na nagiging malabo at nawawala ng walang bakas. Pagkatapos ay nahulog siya sa walang katapusang kadiliman. Ang kisame ay katulad ng dati, at tila walang kakulangan sa ginhawa sa buong katawan. Matapos kumurap, naramdaman ang presensya ng kanyang sariling katawan, ibinaling niya ang kanyang ulo ng hindi namamalayan. Nakita ko ang Star Daw capsule sa tabi nito. Isa itong espesyal na Star Capsule na espesyal na ginawa para sa kanya para makasali sa finals. Umiling si Tang Wulan, at nagsimulang lumabas ang mga memory fragment sa kanyang isipan. Napakalinaw ng panaginip. Masyado ba akong pagod nang sumali ako sa kompetisyon kahapon? Nakatulog ako ng mahimbing at nagkaroon ng napakahaba at kakaibang panaginip. Masyadong unreal ang pakiramdam ng lahat. Nagkagulo ang Abyss Plane, at siya talaga ang naging core ng dakilang formation ng Blood God, na nagpapakilos sa kapangyarihan ng langit at lupa para labanan ang kalaliman. Sa huli, ang Abyss Plane ay tila isang hindi mapaglabanan na kaaway, at pagkatapos ay lumitaw siya. Ngumiti at umiling. Panaginip lang pala, paano kaya? Napaka-unreal ng lahat. Habang nakangiti, bumangon siya, saktong kinuha niya ang coat niya para isuot, huminto ang kamay niya sa ere. Kaya, panaginip ba talaga ito? Unconsciously, bumilis ang tibok ng puso niya, at bahagyang manginig ang mga kamay niya. Tumayo siya ng tuwid at mabilis na dinil ang pinakapamilyar na numero. Didi, Didi, Didi. Tunog ang busy na tono at walang sumagot. Hindi siya naniwala sa kasamaan at muling nag-dial ng numero. Didi, Didi, Didi. Busy pa, walang sumasagot. Biglang lumubog ang puso ni Tang Wulan. Bigla siyang tumakbo palabas, binuksan ang pinto ng silid, at nagmamadaling lumabas ng kanyang barracks. Bago ako tumakbo ng ilang hakbang, may nabangga akong tao. Kinailangan ni Tang Wulan na huminto, Blood Second Senior. Ang orihinal na Blood 2 ay may napakalinaw na saloobin sa kanya, at walang gaanong retorika. Siya rin ang taong nasa Blood God Legion na may kakaunting komunikasyon sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, nang makita siya ni Zhu, ang kanyang mga mata ay nagniningning, at ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti, Wulan, gising ka na. Ang galing. Matanda, salamat. Gaya ng sinabi niya, lumingon talaga si Zhu sa kanya. Isang solemn na bow. Si Tang Wulan ay nagmamadaling lumayo, Senior Blood, ano ang ginagawa mo? Nang muling tumayo ng tuwid si Zhu, medyo basa na ang mga eye socket niya. Maraming salamat. I am just such a son. Gaano man siya kalupit, siya rin ang pinakamahalaga sa puso ko. Iniligtas mo ang buhay niya.
Lalo akong nagpapasalamat sa pagligtas sa akin. Paano ako hindi magpasalamat sa iyo? Isa pa, nagpapasalamat din ako sa iyo para sa mga sundalo ng Blood God Legion. Iniligtas mo ang lahat, at ikaw ang tunay na bayani ng Legion. Ako, iniligtas ko si Zhu Jiu. Hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi ako nananaginip? Tinitigan ni Tang Wulan si Zhu nang walang laman. Ilang sandali pa, bagamat hindi pa rin siya makapaniwala, unti-unting nagbago ang alaala sa kanyang isipan. Maging malinaw. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng bahagya, at ang hindi maipaliwanag na takot ay lumitaw sa kanyang puso. Ang lahat ng iba ay hindi mahalaga, ngunit ang figure na huling lumitaw, ang isa na huling lumitaw, ay siya. Hindi, ito ay hindi totoo. Senior Blood 2, sabihin mo sa akin, ito ay panaginip lamang, tama. Wala akong dapat balikan, walang kaguluhan sa kailaliman, walang Abyss King na sumisira sa selyo at umaatake sa atin, ni sa huli ay napatumba ko sila, tama. Nagtataka namang tumingin sa kanya si Zhu Wulan, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang. Ang mukha ni Tang Wulan ay mapotla, at siya ay nagmamadaling lumabas, at nagmamadaling lumabas. Sa labas ay malamig na nyebe, at mga snowflake ay lumilipad, ngunit nang siya ay sumugod palabas, ang buong tao ay ganap na natigilan. Sa mga taluktok ng bundok na nababalutan ng nyebe, ang hindi mabilang na mga halaman ay nakatayo ng buong pagmamalaki, kahit na unti-unti na itong nalalanta at hindi na kayang umangkop sa matinding malamig na klima, walang duda na mayroon na sila. Lahat ay totoo. Hindi yun panaginip, ito ay isang bagay na totoong nangyari. Ito ay umiral. Tinitigan ni Tang Wulan ang lahat ng nasa labas, bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan. Lumitaw pa rin ang sitwasyon na hindi niya inaasahan, at pinakakinatatakutan. Nabawi na niya ang kanyang alaala. Kahit na, ang alaala ay naibalik na. Siya, noong pinakadelikado ako, ay muling lumitaw sa tabi ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, taglay niya ang napakalakas na puwersa, sapat na makapangyarihan upang pukawin ang buong hanay ng Diyos ng Dugo, sapat na makapangyarihan upang itaboy ang kalaliman na banal na monarko. Tinawag niya ang Dragon God Transformation, hindi ang Shenlong Transformation. Ano ang kinakatakutan niya? Bakit gusto mo akong iwan? Sino siya? Nasaan siya? Hawak ng mahigpit ang magkabilang kamao, nakabao na ang mga kuko sa balat at hindi man lang niya napansin. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong pag-iisip ay nagyelo. Bahagyang nanginginig ang buong katawan ng tao. Ang pinakakahilahilakbot na bagay ay hindi mawala, ngunit hindi kilala. Goyuman o Guyana, sa sandaling ito ay naging misteryo sa kanyang puso. Isang misteryong hindi maintindihan. Umungol si Tang Wulan sa langit. Para bang tuluyang ilalabas ang depresyon sa puso ko. Umalis siya nang walang pag-aalinlangan, wala siyang sasabihin sa akin. At sa pagkakataong ito, dapat ay umalis na siya, hindi niya may kukumpara ang tatay ko. Nasaan siya? Napakapit ng mahigpit ang mga labi ni Tang Wulan. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na tila nawala ng kinang ang buong mundo. Hindi mahalaga kung ano ang mga kampyon, at ang pinakamahalagang tao ay hindi na maaaring makipag-ugnay. Pero wala akong alam. Naapektuhan ng kanyang pag-ungol, isang grupo ng mga figure ang nagsimulang lumitaw sa kanyang paligid. Iyan ang mga sundalo ng Blood God Legion. Hindi nila naiintindihan kung bakit mukhang malungkot si Tang Wulan sa sandaling ito, ngunit nang makita nila siya, ginawa nila ang parehong bagay. Tumayo ng tuwid, tumayo sa atensyon, gumawa ng kamao gamit ang iyong kanang kamay, at talunin ang iyong dibdib. Pagpupugay sa hukbo ng Diyos ng dugo. Sa mata ng lahat, tanging paggalang. Oo, mayroon lamang paggalang. Sa halos sakuna na labanang iyon, iniligtas niya ang lahat. Kapag ang huling channel ng kalaliman ay muling natatakan, ang siyam na kulay na figure na binago niya sa kalangitan ay tumaas sa langit. Pagkatapos ay nahulog siya sa lupa at nahulog sa isang pagkawala ng malay, na inihayag ang kanyang orihinal na hitsura. Parami ng parami ang mga tao sa paligid, sa wakas ay ibinalik ang isipan ni Tang Wulan. Nang makita niyang hindi bababa sa 1,000 sundalo ng Blood God Legion ang nakapaligid sa kanya, at lahat ay sumaludo sa kanya, hindi niya maiwasang matigilan. Golden Dragon King. Hindi ko alam kung sino sumigaw. Sa susunod na sandali, ang mga sundalo ng Blood God Legion ay sumigaw ng parehong titulo, Golden Dragon King. Mula ngayon, si Tang Wulan ay hindi na Blood 9 Nanograms Blood God Camp. Bibigyan siya ng honorary title ng Blood Dragon at tatangkilikin ang pinakamataas na pagtrato sa Blood God Camp. At the same time, siya ang Deputy Commander ng Blood God Legion. Isang mahinang boses ang tumunog, at halos sabay na bumagsak ang dalawang figure sa tabi ni Tang Wulan. Ito ay sina Mingjing Daoluo Zhanghuanian at walang awa na Daoluo Caudeze. Ang pagdating ng dalawang extreme Daoluo ay biglang nagpasigla sa mga mata ng mga sundalo. Dragon ng dugo, Dragon ng dugo, Dragon ng dugo. Sabay-sabay silang nagsaya, sumisigaw ng karangalan at titulo ng Tang Wulan. Mula nang maitatag ang Blood God Camp sa loob ng 6,000 taon, ito ang unang pagkakataon na mayroon itong pangalan na hindi tinatawag sa mga numero. Itinaas ni Zhanghuanian ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Tang Wulan. Wulan,
bakit hindi kita direktang ipasa sa posisyon ng ulo, makakapagpahinga din ako. Si Tang Wulan ay medyo nataranta, nakatingin sa isang ito, at pagkatapos kay Cao Dezi, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Head, Senior Blood 1, gusto kitang makausap mag-isa. Makalipas ang 10 minuto, dugo sa isang kwarto. Ano, magre-retiro ka na ba? Sa isip ni Zhang Huania na extreme Daoluo, pagkatapos makinig sa mga salita ni Tang Wulan, tumalon siya mula sa kanyang upuan. Tumango si Tang Wulan, oo, mangyaring tuparin ito. Medyo bitter ang boses niya. Sa sandaling ito, gusto lang niyang hanapin si Guyana at tanungin ng malinaw kung ano ang nangyayari sa kanya. Noong una, palagi niyang iniisip na may banta siya sa kanya na mag-aatubili siyang makasama. Gayunpaman, sa isang labanan laban sa Abyss Plain, hindi siya ang nagpabago ng tubig sa huli, kundi siya. Kaya niyang pakilyusan ang kapangyarihan ng buong eroplano. Mapanganib ba ang antas ng paglilinang at potensyal na ito? Bagamat maikli lang ang oras para magising, ganap na napagtanto ni Tang Wulan na ang sitwasyon ni Guyana ay mas komplikado kaysa sa kanyang inaakala. Hindi niya mapigilan, gusto niyang linawin ang buong sitwasyon ng usapin. Sa makatuwid, hahanapin siya. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa kanya at pagtatanong sa kanya ng harapan ay makakapanatag siya sa kanyang puso. Galit na sinabi ni Zhang Huanian, Tang Wulan, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Alam mo ba na kapag mayroon kang titulong Blood Dragon, kasama ang posisyon ng Deputy Commander? Sa Legion, ikaw na. Ito ay isang pag-iral na halos kapantay natin. Sa hinaharap, ang Legion ay sa iyo. And there is no threat for the time being ikaw ang nag-practice, the best time for development sa oras na ito, sinasabi mo ba sa akin na gusto mong magretiro? Natahimik si Tang Wulan at ibinaba ang kanyang ulo. Lalong nagalit si Zhang Huanian habang sinasabi, itinuro si Cao Dezi, alam mo ba na para sa iyo ang dugo at sinabi niya sa akin. Kung balang araw ay mapapatatag natin ang relasyon sa kailaliman, hayaan ang kalaliman na hindi na masakop, hayaan ang The Blood God Legion na tumulong sa iyo na mabawi ang Shrek Academy. Magre-retiro ka na ngayon, ano ang gagawin mo mag-isa? Academy. Huwag mong isipin na sa labanan laban sa Abyss Plain, sapat na para ma-block mo ang sariling lakas ng Abyss Kings. Iyon ay sa kapangyarihan ng Blood God Array. Kung wala ang Blood God Array, ikaw ay kaluluwa lamang. Tanging ang Emperador. Santos ng kaluluwa. Mahinang sabi ni Cao Dezi sa tabi niya. Soul Saint. Natigilan din si Zhang Huanian saglit, at muling itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo. Ako. Ito ba ay isang santo ng kaluluwa? Bago pa siya makapagsalita, muling bumangon ang galit ni Zhang Huanian, paano ang Soul Sage? Ang isang Soul Sage ay kayang labanan ng mga lalaking Sumire sa Shrek Academy sa una. Ikaw lang. Ano ang magagawa mo? Pag-usapan natin ito, ano ang gusto mong gawin kapag gusto mong magretiro? Kinasusuklaman ni Zhang Huanian ang bakal at bakal. Medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Tang Wulan, hindi niya masabi na hahanapin niya ang kanyang kasintahan. May kinalaman ito sa huling babae. Tinanong ni Cao Dezi ang susi. Nag-alinlangan si Tang Wulan, ngunit tumanggo pa rin. Bahagyang kumunat ang noo ni Cao Dezi, sino siya? Mapait na ngumiti si Tang Wulan, aking mahal. Ngunit, hindi ko alam na mayroon siyang ganoong kakayahan. Siya ay isang disipulo ng Espiritu Pagoda. Gusto kong puntahan siya at tanungin kung kumusta siya. Ang taong nagpakalat ng Spirit Pagoda. Parehong natigilan ang mga ekspresyon ni Zhang Huanian at Cao Dezi matapos marinig ang mga salita ni Tang Wulan. Sa oras na iyon, halatang hindi ito kayang pigilan ni Tang Wulan, at ang hitsura ng babae ang nagpaikot ng tubig. Kahit na ang kakayahang direktang kunin ng Blood God Array mula sa mga kamay ng dugo ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng may lakas. Pagkatapos, sinuri nila ang kakayahang pakilyusan ng supremacy ng langit at lupa. Hinding-hindi ito magagawa ng tao. Unless, mapanirang puri siya. Gayunpaman, paano magkakaroon ng paninirang puri ng Diyos sa kontinente ng Daoluo? Sumimangot si Zhang Huanian, hanapin mo siya, ano ang gusto mong itanong? Alam mo ba, Spirit Pagoda? Huminto siya nang sabihin iyon. Tumango si Tang Wulan, alam ko na ang pagkasira ng akademya ay maaaring may kinalaman sa Spirit Transmission Tower. Kung gayon kailangan mong pumunta. Sinabi ni Tang Wulan, kung hindi malinaw ang bagay na ito, hinding-hindi ako magiging komportable. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Hindi ko madaling ibunyag ang aking pagkakakilanlan. I don't worry. Ikaw lang talaga ang makakapagpahina sa Abyss Plain. Hindi ka ba mamamatay sa kamay ng mga taong nasa Abyss Plain, pero napupunta ka sa sarili mong mga kamay? How can you rest assured me? No, ay bawal kang magretiro. Bawal kang umalis. This is an order. Mabangis na sabi ni Zhang Huanian. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, masasabi bang makakatakas lang siya? Ngunit sa kasong iyon, siya ay magiging isang deserter. Hayaan mo siya. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Cao Dezi. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan at tumingin sa kanya. Mas masama pang tumingin si Zhang Huanian sa mga mata ni Cao Dezi. Walang pakialam na ngumiti si Cao Dezi, hindi na siya batang agila, matigas na ang kanyang mga pakpak. Paano mo malalaman kung gaano kalaki ang langit sa labas kung hindi mo siya hahayaang mangyari?
At, sa kakayahan niya ngayon, hindi malaking problema ang pagprotekta sa sarili. Oo. Pero, Wulan, maaari kang pumunta, ngunit kailangan mong mangako sa akin ng ilang bagay. Sabihin mo na. Nagmamadaling sabi ni Tang Wulan. Mataimtim na sinabi ni Cao Deze, una sa lahat, ang iyong kasalukuyang kalagayan ay napakamali. Hindi ito ang dapat mong kalagayan. Tandaan, bilang isang lalaki, anuman ang iyong makaharap, hindi ka maaaring matakot. Sa iyong puso, nararamdaman ko ang takot. Mga emosyon. Ang kalmado lamang ang makakalutas ng mga bagay. Gaano ka man katikot, ano ang silbi? Kaya, ang aking unang hiling ay, kahit na ano pa man ang iyong kakayanan ay dapat kong paniwalaan. May kakayahang pangasiwaan ito ng maayos. Oo. Si Tang Wulan ay kahanga-hanga, at huminga ng malalim, ang kanyang emosyon ay naging mas kalmado mula sa unang pagkawala ng siya ay matino. Ipinagpatuloy ni Cao Deze, pangalawa, hindi mo na kailangang magretiro. Sa pagkakataong ito ay aalis ako, ituturing kita bilang isang operasyon sa ibang bansa. Ang posisyon sa Legion ay nakalaan pa rin para sa iyo. Hanggat walang pahintulot mula sa akin at ni Huanian, palagi kang magiging dugo. Isang miyembro ng Legion of God. Ito ang aking kaluwalhatian. Masiglang tumanggaw si Tang Wulan. Matapos pakinggan ang kalagayan ni Cao Deze, ang ekspresyon ni Zhang Huanian ay maaaring ituring na medyo lumuwag. Ipinagpatuloy ni Cao Deze, ikatlo, dahil sensitibo ang iyong pagkakakilanlan at limitado ang iyong kasalukuyang cultivation base. Sa pagkakataong ito ay aalis ako, hahayaan kong may ilang tao na sundan ka. Para tulungan ka, maaari mo ring subukang i-recover ang Shrek Academy. Tapos na ang mga nakaraang paghahanda. Hindi lang naghahanap ng tao. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan. Ito ay isang magandang bagay. Ang Blood God Legion ay pawang mga elite, kahit mga ordinaryong mandirigma, hindi mahina ang kanilang cultivation base. Naiintindihan mo. Ilang tao ang hahayaan mong kunin ko. Sumulyap si Cao Deze kay Zhang Huanian, at nagsabi, 20. Tutulungan kitang pumili ng mga tao, na lahat ay nilinang sa itaas ng ika-6 na singsing. Salamat. Tuwang-tuwa si Tang Wulan. Kung tutusin, mahina pa rin ang lakas niya mag-isa. Kung matutulungan siya ng 20 malalakas na lalaki na may pang-6 na ring o higit pa, talagang doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Walang alinlangan, ang 6-ringed Spirit Master sa bibig ni Cao Deze ay dapat ang 2 karakter na Battle Armor Master. Huminto si Cao Deze at sinabing, sa wakas, ang iyong cultivation base ay puwersahang lumalabas sa Soul Saint level, ngunit ang iyong cultivation base ay hindi pa rin matatag. Sa makatuwid, hindi ka agad makakaalis, patatagin mo muna ang iyong sariling cultivation base sa Blood God Camp. Makakaalis lang ako pagkatapos kong isama ang karanasan ng digmaang ito. Ako mismo ang susubok nito sa oras na iyon. Mabuti. Sumang-ayon muli si Tang Wulan. Ang ilang mga kinakailangan ni Cao Deze ay hindi labis, at lahat ito ay para sa kanyang sariling kapakanan. Bueno, kung gayon, dapat kang bumalik at magsanay ng mabilis. Sa pagkakataong ito ay malaki ang iyong nakuha, pinakamahusay na pumasok sa malalim na pagmumuni-muni upang maranasan ito. Sabi ni Cao Deze. Habang pinapanood si Tang Wulan na umalis, biglang nagsalita si Zhang Huanian, Old Cao, paano ka papayag na palayain siya? Halatang mali ang mental state ng batang ito. Siya na ngayon ang pinakadakilang kayamanan ng ating hukbo. Paano kung may mangyari? Pamahalaan. Sinabi ni Cao Deze, mas mabuting itigil na ito. Kung hindi mo siya pakakawalan, hindi siya aalis. Maaari mo ba siyang panuurin sa lahat ng oras at itali sa baywang? Sa kanyang paglilinang, gusto niyang tumakas. Hindi ba madali? Magiging talagang magulo iyon. Huwag mag-alala, ang ating Tang sect ay umiiral pa rin at hindi pa nawawasak. Hahayaan siyang tingnan siya ng mga tao, hindi ka ba nagtataka, ano ang kalagayan ng huling babaeng dumating? Mataimtim na sinabi ni Zhang Huanian, gayunpaman, ang kailangan niyang harapin ay marahil ang banal na espiritu na nagtuturo at nag-upload ng tore ng espiritu, at sa puntong ito, kumunat ang kanyang noo at naging malungkot ang kanyang mukha. Walang pakialam na ngumiti si Cao Deze, hindi bale, paano mo makikita ang bahaghari ng hindi nararanasan ang hangin at ulan? Bagamat medyo maaga pa, hindi naman masakit na payagan siyang pumunta doon. At, sa tingin mo ba, napakalinis talaga ng Shrek Academy? Siya. Bagamat maraming mga kalaban, wala pa masyadong tao na nakatayo sa tabi niya. Wait and see to the A. Dragon, at hindi ganoon kadaling mamatay. Nag-aatubili na tumanggaw si Zhang Huanian, kung gayon, sino ang papayagan mong kunin niya? Bahagyang ngumiti si Cao Deze, simple lang ito. Nang bumalik siya sa kanyang silid, mas tahimik ang puso ni Tang Wulan. Kung tutusin, mas kalmado ang isipan niya kaysa sa mga kasamahan niya. Biglang nag-stabilize ang gulat niya. Huwag matakot sa mga bagay sa stand. Lihim niyang sinabi sa kanyang sarili sa kanyang puso. Ang mga bagay ay palaging magiging malinaw. Ang sarili ngayon ay hindi ang sarili ng taon. Walang kamalay-malay na nakakuyom ang kanyang mga kamao, hindi lamang si Guyana, ngunit dapat ding pumunta sa kanyang mga magulang.
Tandaan na sa simula, hindi ba nag-iwan ng mensahe ang tatay ko na maaari lamang siyang puntahan pagkatapos niyang magkaroon ng sapat na cultivation base. Ang kasalukuyang sarili ay hindi lamang may isang tiyak na background ng militar, ngunit mayroon ding sapat na lakas upang protektahan sila. Umupo ng cross-legged at tumingin sa loob. Mabilis na pumasok si Tang Wulan sa isang estado ng pagmumuni-muni, at ang hininga ng buong tao ay naging kalmado. This inward look na ikinagulat niya bigla. Ang pisikal na kondisyon ay mas mahusay kaysa sa naisip. Ang una niyang nakita ay ang sarili niyang Dragon Core at Soul Core. Ang dalawang core na ito ay malinaw na pinalawak ng higit pa kaysa sa dati, at ang mas kakaiba ay tila sila ay medyo naiiba sa kalikasan. Ang ibabaw ng core ng Dragon, tulad ng isang karagdagang layer ng bronzang, ay mukhang mas totoo. Ang core ng kaluluwa ay mas malinaw pa. Salit-salit na nagkontrata ang dalawa sa ritmo, inaayos ang energy interaction sa kanyang katawan. Naramdaman ang mga pagbabago sa dalawang core, ang puso ni Tang Wulan ay biglang nabigla sa susunod na sandali, dahil bigla siyang nakaisip ng isang malaking problema. Nang sa wakas ay hinarap niya ang Abyss Saint Monarch, wala siyang nagawa para muling buksan ang ika-11 selyo ng Golden Dragon King. Gamitin ang kapangyarihan ng selyo upang puwersahang pataasin ang iyong lakas sa pag-atake. Hindi ako nakakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa sa oras na iyon, ngunit ang impluwensya ng kapangyarihang ito sa akin ay walang alinlangan na napakalinaw. Pagkatapos ng lahat, sa bawat oras na masira niya ang Golden Dragon King Seal sa nakaraan, ang kanyang sariling cultivation level ay lubos na mapapabuti. Pagkatapos ng 9 na seal, ang panganib na ay dudulot sa kanya ng mga susunod na seal ay patuloy na tataas. Kung hindi dahil sa pagharap sa Sage of the Abyss na may sakripisyong saloobin sa araw na iyon, tiyak na hindi siya magkukusa na salakayin ang selyo. Parang at least wala siyang sekwele. Sa katunayan, kahit si Tang Wulan ay hindi alam kung paano siya nakaligtas. Maaaring maraming dahilan para sa prosesong ito, tulad ng kanlungan ng binhi ng buhay, ang pag-iniksyon ng napakalaking enerhiya sa buhay, at ang pagpapahusay ng sarili sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya ng mga malalakas sa eroplanong kalaliman, o maaaring ito ay mula sa 6 na hayop na nakabatay sa halaman. Ang tulong. At malamang, kahit na matapos nila ni Guyana ang Dragon God Transformation, pinatatag niya ang kanyang sitwasyon. Pero kahit papaano sa ngayon, mukhang komprehensibong napabuti na naman ang kanyang cultivation level. Ang isip ay lumulubog sa kaluluwa, tahimik na nararamdaman ang pagbabago ng kaluluwa. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Tang Wulan na may ilang mga pagbabagong naganap sa panloob na istruktura ng kaluluwa. Sa kaibuturan ng kaluluwa, mayroong isang mas maliit na whirlpool kumpara sa dati, at ang bilis ng pagsipsip ng mga elemento ng langit at lupa mula sa labas ng mundo ay mas mabilis. Ang pagkahumaling ng core ng kaluluwa sa panlabas na sigla ng langit at lupa ay walang alinlangan na lubos na magpapahusay sa kanyang pangunawa sa labas ng mundo at magpapalaki sa kanyang bilis ng paglilinang. Sa sandaling gumalaw ang kanyang isip, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Nagulat si Tang Wulan nang makitang matapos kumalat ang kanyang kamalayan, bagamat nakapikit ang kanyang mga mata, biglang naging malinaw ang lahat sa paligid niya. Mabilis na kumalat ang kanyang mga iniisip sa malayo, at ang kanyang nakita ay isang kakaibang mundo na may 9 na kulay. Hanggat siya ay nagko-concentrate, maaari pa niyang makilala ang bawat minutong molekula ng elemento, at malinaw niyang nararamdaman ang pagkakaroon ng bawat molekula ng elemento, at maging ang kanilang mga emosyon. Ito ay isang bagay na hindi pa nagagawa noon. Habang gulat na gulat, maingat na sinubukan ni Tang Wulan na gamitin ang kanyang mga emosyon para mahawakan ang mga elemental na molekula na ito. Bigla, ang mga elementong ito ay nagtipon patungo sa kanya nang masunurin sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip. Sa isang iglap, ang 9 na kulay na halo sa kanyang paligid ay biglang yumaman, na parabang ang buong tao ay nahulog sa dagat ng masasayang elemento. Ang lahat ng ayaw at kalungkutan sa orihinal na emosyon ay tila nahugasan ng mga elementong ito, at nakakaramdam ito ng kaunting mental at pisikal na transparency. Kasabay nito, sa pamamagitan ng impluwensya ng mga elementong ito, ang kanyang mga saloobin ay lumawak sa isang karagdagang direksyon. Ang mga bundok sa malayo ay nasa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang mga iniisip ay patuloy na lumalawak. Wala siyang naramdamang bahid ng panghihina hanggang sa malapit na siya sa gilid ng mga bundok. Ang isip ay nagre-reclaim at nagdadala ng higit pang mga molecule ng elemento. Ang langit at lupa na mga elemental na kapangyarihan ng iba't ibang katangiang ito ay sumusunod sa kanya at bumabalik sa paligid ng katawan, kasunod ng kanyang ritmo ng paghinga, nagsasama sa kanyang katawan, at ang kaluluwa ay kumikinang at nagsasala. Sumisipsip at nag-aayos ng mga kapangyarihang ito sa langit at lupa, ginagawa silang bahagi ng kapangyarihang kaluluwa ni Tang Wulan. Sa diwa ng pagdaragdag, si Tang Wulan ay biglang nakaramdam ng pahiwatig ng pagkagulat sa kanyang puso. Siyempre naiintindihan niya ang ibig sabihin ng sitwasyong ito. Sa katunayan, siya ay nagsusumikap sa direksyong ito sa kanyang nakaraang paglilinang. Oo, nasira ang kanyang mental power. Pagkaraan ng napakatagal na panahon, sa wakas ay nakapasok siya sa espiritual na kaharian na pinapangarap ng lahat ng Panginoon ng kaluluwa. Ano ang ibig sabihin ng espiritual na kaharian?
Nangangahulugan ito na ang isang espiritong master ay nakarating sa tuktok ng mundong ito sa espiritual na antas, kahit na ito ay isang limitasyon daw luo, ang espiritual na antas lamang ng espiritual na kaharian ay sapat na. Si Tang Wulan ay nakalusot lamang sa ikapitong ring cultivation base at naging isang soul saint. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay nakapasok sa antas ng espiritual na kaharian, na maaaring inilarawan bilang isang himala. Naunawaan ni Tang Wulan na ang pagkakataong ito ay hatid sa kanya ng kapangyarihan ng eroplano at ang binhi ng buhay. Sa proseso ng pakikipaglaban sa kailaliman, siya ang tagapagsalita ng kapangyarihan ng eroplano at ang binhi ng buhay sa kontinente ng Daoluo, at sa unang pagkakataon ay malalim na naramdaman ang mundo ng kontinente ng Daoluo. Sa prosesong ito, ang kanyang kapangyarihang pangkaisipan, na napakahirap ng pagbutihin, ay lubos na napabuti, at sa wakas ay nalagpasan ang hadlang na ito at nakapasok sa antas ng espiritual na kaharian. Kahit napapasok pa lang siya sa spirit realm sa unang pagkakataon, iba na. Ang pagpasok sa antas na ito ay nangangahulugan na siya ay tunay na nakapasok sa hanay ng mga matataas na antas na mga spirit master. Hanggat patuloy kang nagsasanay at mayroong espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian bilang pundasyon, tiyak na magiging super Daoluo ka sa hinaharap. Kasabay nito, ang pag-abot sa espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian ay tiyak na magpapalaki sa kanyang bilis ng paglilinang sa isang malaking lawak, na nagpapahintulot sa kanyang espiritual na kapangyarihan na lumago ng higit sa mga ordinaryong tao. Ang labanang ito sa Abyss Plane ay walang alinlangan na napakahirap at masakit para kay Tang Wulan, ngunit sa parehong paraan, ang mga benepisyong dulot ng labanang ito sa kanya ay napakalaki. Soul Power brazenly sinira sa pamamagitan ng antas ng kaluluwa Sage, stepong sa yugto ng ikapitong singsing, ang ikapitong singsing ay ang pamantayan ng isang mataas na antas ng kaluluwa master. Parehong ang Soul Core at ang Dragon Core ay lubos na bumuti, ang espiritual na antas ay pumasok sa espiritual na kaharian, at ang ikalabing isang layer ng Golden Dragon King Seal ay naabsorb, na komprehensibong napabuti ang kanyang pisikal na fitness. Hindi pagmamalabos na ilarawan siya bilang isang muling isinilang na tao. Kung muling gaganapin ang Star Battle Net Federation Challenge, kapag nakaharap ni Tang Wulan ang mga kalaban na iyon, tiyak na mas madali itong harapin. Sa pagitan ng paghinga at pagsusuka, ang kapangyarihan ng espiritu sa katawan ay natural na umiikot, at ang bilis ay tila hindi kasiya siya, ngunit ang kahusayan ay mas mataas kaysa dati. Ang kanyang mga meridian at buto ay naging ganap na ginintuang, kahit anong hitsura nila, hindi sila parang tao. Ang lakas talaga, at hindi ko pa masyadong naramdaman. Pero ngayon nararamdaman ko na, kakaiba ang pakiramdam, parang naging mas malaki ang katawan niya kaysa dati, at sa malabong paraan, naririnig pa ni Tang Wulan ang pagdaloy ng dugo niya at pagyanig ng bone marrow, na sinamahan pa ng bangis. Sigaw ng Dragon ni Wei. Pagbabago ng Dragon God. Si Guyana ay nagsasalita tungkol sa Dragon God transformation noong panahong iyon, at tiyak na hindi siya magkakamali. Noon pa lang, sinabi ni Guyu sa kanyang sarili ang isang kwento tungkol sa Dragon God. Maaaring ang kanyang Golden Dragon King at ang hininga ng Silver Dragon King sa kanya ay minanamula sa dugo ng Dragon God. Bumaba ang dugo ng Dragon God sa mundo, kaya hinayaan niyang mahanap niya ang sarili niya. Ang biglaang pagliliwanag ay nagdulot kay Tang Wulan na tila may nahawakan. Kung ito ang kaso, dapat ay mas kasama niya ang kanyang sarili. Para magka-complement sila sa isa't isa. Walang alinlangan na sa proseso ng pagbabago ng Dragon God, ang kanilang lakas ay magiging napakalakas. Ngayong inaalala ang huling banggaan noong araw na iyon, malinaw na ginamit ni Guyana ang Dragon God transformation para kontrolin ang kapangyarihan ng eroplano upang mapaglabanan ang pagsalakay ng Abyss Sovereign. Bagamat hindi ito ang kanyang sariling kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ng eroplano na maaaring kontrolin ang Daoluo Continent Plane gamit ang Dragon God transformation, natatakot ako na walang makakagawa nito. Huminahon na si Tang Wulan sa oras na ito, at ang kanyang alaala ay naging mas malinaw. Inaalala ang buong proseso noong araw na iyon, nang lumitaw si Guyana, malinaw na buntong hininga siya. Bakit siya nagbubuntong hininga? Walang alinlangan, ang kanyang alaala ay naibalik, kahit na matagal na ang nakalipas. Pagkatapos kumain ng Kirong Tangtianzhou, nagising na ba siya? Gayunpaman, patuloy niyang tinawag ang kanyang sarili na ama, nananatili sa kanyang sarili, naghihintay para sa kanyang sarili sa palangganan ng apoy, at hindi kailanman nagsabi ng anuman tungkol sa kanyang paggaling. Bakit ganito? Ito ba ay upang makatakas sa isang bagay, o makasama ang aking sarili? Mahal niya ako. Ipinasa ni Tang Wulan ang kaisipang ito na parang kidlat sa kanyang isipan. Kung hindi niya ako mahal, bakit hindi niya sabihin sa kanyang pagiging matino at umalis kaagad? Bagaman marami siyang itinatago sa kanyang sarili, hindi ito sumasalungat sa kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Biglang naisip ito sa kanyang isipan, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na nagkaroon siya ng biglaang koneksyon sa kanyang puso, at ang lahat ng mga problema ay tila madaling nalutas, maging ang kanyang buong pagkatao ay tila naging relaxed. Hanggat mahal niya ako, mahalaga ba ang lahat? Hindi. Sa wakas ay sumilay ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha, at sa wakas ay naging matatag ang kanyang puso. Sa labang ito, marami akong na-improve, pati na rin ang karanasang natamo sa mga nakaraang kompetisyon, lahat ay kailangang isama.
Lalo na dahil gumawa ako ng sarili kong two-style marksmanship sa pagkakataong ito, una kong nahanap ang landas na gusto kong tahakin. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng pag-ulan at higit na pag-unawa. Ang paraan ng hari ay desperado. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Golden Dragon King at ang dugo at aura ng Golden Dragon King. Ang lahat ng mga kaaway na nakatayo sa harap niya ay dapat nasirain sa lakas ng pagkawasak. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng mga pamamaraan ay walang saysay. Ang pinakamakapangyarihan ay ang lakas, na kung saan ay upang labanan ng direkta. Ang daan patungo sa mga hari at ang desperadong paglipat ay walang alinlangan sa ganitong paraan. Sa relatibong pagsasalita, ang paraan ng mga hari ay mas angkop para sa paggamit sa labanan, at desperadong ay isang desperadong suntok. Ibuhos ang lahat ng iyong enerhiya sa lahat ng mga gastos. Kahit kailan, isang beses lang magagamit ang desperado, at tataas din ang kapangyarihan nito sa pagpapabuti ng sariling paglilinang. Inaalala ang nakaraang karanasan sa kanyang isipan, unti-unting pumasok si Tang Wulan ng malalim na pagmumuni-muni. Dahan-daang iminulat ni Cao Dezi ang kanyang mga mata ay pumipintig sa kakaibang kinang, spirit realm. Talagang nasira ito. Marahil, ito ang pagpipilian ng buong eroplano, sa kanya, mayroon ng higit pang plane wheel. Sa hinaharap, kung sino ang kinatatakutan kung hindi ganoon kadaling saktan siya. Ang kalooban ng eroplano ay natural na magpoprotekta sa kanya. Huanian. Sa pagsasalita tungkol dito sa kanyang sarili, si Cao Dezi ay nagpakita ng maalalahaning tingin, ano ang kalooban ng eroplano. Marahil, ito ay magiging parang isang lucky spell. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Cao Dezi, talagang inaabangan ko ito. Sa pinaka-kritikal na sandali ng Tang Sect at Shrek, natatakot ako na may lalabas na henerasyon ng mga dakilang kapangyarihan. Ninuno, nasa dilim ka. Pinagpapala ba tayo nito? Pagkasabi niya nun, ibinaon niya ang tingin niya sa tapat ng dingding. Sa puting dingding na iyon, may nakasabit na picture scroll. May isang tao sa scroll ng larawan, sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang walang hangganang dagat, na may asul na mahabang buhok na nakakalat sa likod niya, lumulutang na parang walang kamatayan. Nakasuot siya ng puti, may hawak na malaking golden trident sa kanyang kanang kamay. Maamo at malayuan ang kanyang mga mata, kahit painting lang ay parang isang bangin pa rin ang kanyang mga mata. Sa pagtingin sa picture scroll na ito, biglang tumahimik ang puso ni Cao Dezi. Ancestor, wala na ba talaga ang God Realm? Kung gayon nasaan ka ngayon? Ikaw si Sima Jinchi. Sima Jinchi. Tinapik-tapik ni Airong ang malaking kalbo niyang ulo at interesadong tumingin sa lalaking katabi niya. Pagkatapos ng isang mahusay na labanan sa araw na iyon, ang buong Blood God Legion ay nasa estado ng tensyon. Pagkatapos, ang dalawa sa kanila ay naaresto. Oo, bilang isang tagalabas, biglang lumitaw sa kwartel ng Blood God Legion sa oras na ito, kakaiba na hindi ito pinaghihinalaan. Lalo na pagkatapos na mangyari ang sneak attack ng Evil Spirit Master. Sa kabutihang palad, nag-iwan sila ng malalim na impresyon sa mga sundalo ng Blood God Legion sa Star Battle. Net Federation Challenge. Matapos mabiripika ang kanilang pagkakakilanlan, nananatili sila ngayon sa Legion sa anyo ng semi-house arrest. Ako ito. Ikaw si Hercules. Tumingin si Sima Jinchi kay Airong na may mukhang interesado. Bagamat hindi pa nakipaglaro ang dalawa sa isa't isa, pareho silang nagkaroon ng karaniwang kalaban. Ang layunin ng pagbisitang ito ay magkatulad. Pareho silang nakamit ng maraming resulta sa Star Battle. Net Federation Challenge. Pagtingin sa isa't isa sa oras na ito, hindi maiwasang pumutok ang mga spark sa kanyang mga mata. Hello. Iniunat ni Airong ang kanyang kanang kamay tulad ni Sima Jinchi. Hindi nagduda si Sima Jinchi na nandoon siya, at itinaas ang kamay para makipagkamay sa kanya. Sa susunod na sandali na magkahawak ang dalawang malalaking kamay, nagbago ang ekspresyon ni Sima Jinchi. Tinanong niya ang kanyang sarili na ang kanyang lakas ay itinuturing na malakas sa ilang sandali, ngunit pagkatapos lamang niyang hawakan ang kamay ni Airong ay alam niya kung ano ang sukdulang lakas. Ang kanyang kapangyarihan ay nawasak halos kaagad, at ang kanyang palad ay parang pansit sa mga kamay ni Airong. Naging sayan ang kutis ni Sima Jinchi. Ibig sabihin, binitawan ni Airong ang kanyang kamay at pinulupot ang kanyang mga labi. Hindi naman masyado. Galit na galit si Sima Jinchi, si Lao Su ay mahusay sa espada, hindi katulad ng isang barbarong tulad mo na may lakas lamang. Nanlaki ang mga mata ni Airong, sino sa tingin mo ang barbarian? Sabihin mo. Biglang tumayo si Sima Jin, ngunit hindi nagtagal ay nagpakita ng pagkalungkot ang kanyang mukha. Ang dahilan ay napakasimple. Parehong siya at si Airong ay may isang hanay ng mga bagay na parang baluti. Ang layunin ng bagay na ito ay napakasimple, upang harangan ang kapangyarihan ng espiritu. Ang Soul Power Lock na ito ay hindi maaaring harangan ang kapangyarihan, ngunit ang cultivation ni Sima Jinchi ay batay sa martial soul. Ni hindi niya mailabas ang Dragon Blade ngayon. Iba ang isang room. Sa katunayan, gusto niyang i-unlock ang Soul Power Lock na ito nang walang anumang pagsisikap, gamit ang kanyang nakakatakot na pisikal na lakas. Walang anuman sa mundo ang makakahuli sa kanya.
Nakita ng galit na si Sima Jinchi na tumayo din siya, isang ulo na mas mataas kaysa sa kanyang sarili, at kasabay nito, si Sima Jinchi na may malisyosong ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang kumaibot sa gilid ng kanyang bibig. Noong nasa Southern Army, siya lang ang nambubuli ng mga tao. Kailan ba siya nahulog sa puntong binubuli siya? Hindi ito mailalarawan bilang nalulumbay. Ang kanyang mga mata ay huminga ng apoy, Aerong, hintayin mo ako. Kung maibabalik ko ang aking espiritong kapangyarihan, tiyak na hindi mo kayang pangalagaan ang iyong sarili. Pinisil ng isang rung ang kanyang kamao, ang isang taong malapit ng mabuhay at hindi mapangalagaan ang kanyang sarili ay nagbabanta sa iba. Ito ay talagang kawili-wili. Saktong paglapit niya kay Sima Jinchi na nakangiti, biglang bumukas ang pinto ng confinement room. Dalawang sundalo ng Blood God Legion na may mga baril at buhay na bala ay malamig na nakatayo doon, lumabas ka. Nagkatinginan sina Sima Jinchi at Aerong, pagkatapos ay umungol ang bawat isa, tumalikod, at humakbang palabas. Nang bumagsak ang balikat ni Aerong, tinabi niya si Sima Jinchi at naunang naglakad palabas. Galit na galit si Sima Jinchi, ngunit walang magawa. Galit na sumunod at naglakad palabas. Sa ilalim ng escort ng dalawang sundalo, dinala sila sa isang opisina. Siya yun. Nang makita nila ang tao sa opisina, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa kanilang cultivation base, syempre hindi sila arestuhin sa araw na iyon. Nasaan ang mga ordinaryong sundalo ng Blood God Camp na kanilang mga kalaban? Tulad ng isang malaking bilang ng mga patnubay ng kaluluwa na nakapalibot sa kanila, isang figure ang nahulog mula sa langit, at sa ilalim ng nagniningning na liwanag ng maliwanag na salamin, ito ay isang mukha lamang, at ang dalawang kabataang henerasyon ng mapagmataas ng langit ay ibinaba. Malinaw pa nilang naaalala na ang matandang nagpababa sa kanila ay isang general na may 3 gintong bituin sa kanyang mga balikat. Di ba yon yung nasa harap mo? Tiningnan ni Zhang Huanian ang dalawang napakalakas na lalaki sa kanyang harapan ng may malamig na mga mata. Ikaw ang commander ng Zhang Jun, ako si Sima Jinchi ng Southern Army Corps, at ako ay nasa ilalim ng commander ng orchestra. Malakas na sabi ni Sima Jinchi. Hinayaan mo bang magsalita ka? Malamig na sinulyapan siya ni Zhang Huanian, at isang invisible pressure ang pumipigil kay Sima Jinchi na parang bundok, na naging dahilan upang hindi siya makahinga at tumahimik. Si Sima Jinchi ay bigo. Bago ipagbawal ang kanyang espiritong kapangyarihan, kailangan niyang lumaban. Pero ngayon wala na akong magagawa. Sumulyap si Aerong sa kanya, ngumiti, ngunit hindi nagsalita. Alam mo ba kung anong krimen ang ginawa mo? Malamig na sabi ni Zhang Huanian. Nagkatinginan sina Sima Jinchi at Aerong. Magsasalita na sana siya, naramdaman niyang lumakas ang panunupil sa kanyang katawan, at hindi na siya makapagsalita. Napakabaluktot ng puso ni Sima Jinchi. Tinatanong mo kami, pero huwag kang magsalita. Ano bang nangyayari? Oo nga, si Zhang Huanian ay nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, at pagkatapos ay nagsabi, lumabas ka sa hukbo ng Diyos ng dugo sa mabigat na lupa, ang legion na ito ay ang base ng pinakamataas na sekretong antas. Lahat ng lumalabag ay papatayin ng walang awa. Okay, bunutin sila. Shoot it. What the hell? Babarilan ka ba pagkatapos ng dalawang pangungusap? Si Sima Jinchi at Aerong ay sabay na nanlaki ang kanilang mga mata, at hindi makapaniwala sa kanilang mga tainga. Sa sandaling magsumikap si Aerong, lalayo na siya sa lock ng kaluluwa sa kanyang katawan. Ngunit sa sandaling ginawa niya ito, itinaas ni Zhang Huanian ang kanyang kamay at tumama sa kanya ang sinag ng liwanag. Naramdaman lang ni Aerong na namamanhid ang kanyang buong katawan, at hindi niya magamit ang alinman sa kanyang lakas. 4 na sundalong may mga bala ang sumugod, 2 sa kanila ang nahuli ng isa, kinaladkad sila at naglakad palabas. Malinaw na naramdaman ni Aerong at Sima Jinchi na ang mayamang mamamatay na aura sa 4 na sundalo ng Blood God Legion ay kasing totoo. Papatayin mo ba talaga kami? Habang si Aerong at Sima Jinchi ay nabigla, ang kanilang hindi sinasadyang takot ay tumaas ng husto. Walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan. Kung ito ay nasa larangan ng digmaan, marahil ay maaari nilang ituring ang kamatayan bilang tahanan. Gayunpaman, hindi maipaliwanag ang pagbaril, ano ang tawag dito? Halatang may hinahanap lang sila. At lahat sila ay may mga sulat ng pagpapakilala. Kahit na ang Blood God Legion ay nagkaroon ng problema noon, hindi ito dapat pumatay ng mga tao nang walang pinipili. Ito ay simpleng buhay ni Kashuga. Gayunpaman, sa ilalim ng panggigipit ni Zhang Huanian, hindi man lang nila may pagtanggol ang kanilang sarili, pati na ang iba pang mga bagay. 10,000 ulo ay hindi alam kung anong kabayo ang natapakan mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang dalawa ay direktang hinayla sa nyebe sa labas. Ang nagyayelong hangin ay tumagos sa katawan sa sobrang lamig. Sa wakas ay naging balisa sina Sima Jinchi at Aerong. Gusto nilang magpumiglas, ngunit ang kapangyarihan ng espiritu na nakakandado sa kanilang mga katawan, kasama ang kapangyarihan na iniwan ni Mingjing Daoluo kay Aerong kanina, ay naging imposible para sa kanila na makalaya. Ang lamig sa puso ko ay higit pa sa katawan ko. Lalo na nang makita nila iyon sa snow, hindi nila alam kung kailan mayroon ng 2 black level na mecha na naghihintay doon, na may hawak na malalaking soul guidance cannon sa kanilang mga kamay, na nakatutok sa harapan. Hinayla ang 2 tao at idiniin sa 2 metal na haligi.
Ang mga metal na haligi ay may mga kondado upang i-lock ang kanilang mga katawan. Sabay na itinaas ng dalawang itim na mecha sa tapat ang Soul Guidance Cannon sa kanilang mga kamay. Ang Soul Guidance Cannon na may kalibre na mas malaki kaysa sa kanilang mga ulo, ang kanya ni Senadorio ay nakatutok sa kanilang mga ulo. Ang pakiramdam ng pagkamatay ay agad na nagtulak sa labis na takot. Si Aerong ay hindi na isang practitioner ng likas na lihim na pamamaraan ng ontology sect. Sa oras na ito, hindi niya magagamit ang kanyang lakas at kapangyarihan ng kaluluwa, imposibleng madagdagan ang kanyang kapangyarihan sa depensa sa sukdulan. Kung tatamaan ito ng Soul Guidance Cannon, tiyak na mamamatay ito. Paano ito? Paano ito? Hindi, huwag mo akong patayin. Biglang sumigaw ang isang rung, sa kanya lang namalayan na nakakatunog na pala siya. Galit na umungal si Sima Jinchi, pinapatay mo ako. Wala kang karapatang patayin ako. Koronel ako ng Southern Army Corps. Paghahanda, target, ulo. Hindi pinansin ng mga sundalo ang kanilang hysterical na dagandong. Isa sa kanila ang nagtaas ng kanang kamay, parang karit ng kamatayan. Ang Soul Guidance Cannon sa kamay ng dalawang Black Level Mecha ay halatang nagsimulang mag-charge, at may mahinang ilaw na kumikislap sa loob ng muzzle. Aerong ay hindi magkasundo. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng maraming taon ng kasalanan, sa wakas ay nilinang niya ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Mamamatay siya dito nang hindi maipaliwanag, hindi siya napagkasundo. Paglabas. Ibinagsak ng sundalo ang kanyang kanang kamay, at ang Soul Guidance Cannon sa mga kamay ng dalawang Black Level na mecha ay sumabog. Nasilaw ang dalawang rehimyento at diretsyong lumipad sa ulo ni Aerong at Sima Jinchi. Isa itong high explosive na bomba ng Black Level mecha. Kahit isang burol ay maaaring patagin ng sabay-sabay. Pabayaan ang dalawang Soul Master na hindi makapagpakilos ng kapangyarihan ng kaluluwa. Agad na napuno ng pakiramdam ng kamatayan ang buong katawan, at halos sabay na umungal sina Aerong at Sima Jinchi. Boom, boom. Isang nakakabinging dagandong ang tumunog, at ang liwanag ng dalawang pagsabog ay agad na umangat sa kalangitan. Ang mga iniisip ni Aerong at Sima Jinchi ay natigil sa isang iglap, patay na ba sila? Namatay ba ito ng ganito? Ang kanilang mga kaluluwa ay tila naanod sa ibang mundo, ang kanilang mga katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. Sa sandaling ito, isang masungit na boses ang biglang tumunog, bakit ginagawa ang mga pagbitay? Sino ang dalawang ito? Tunog. Naririnig mo pa ba ang tunog? Hindi pa ba ako patay? Isang rung at Sima Jinchi ang nagkaroon ng ideya halos magkasabay. Bumalik ang hindi malay na mga pag-iisip, at malinaw nilang nakita na sa harap nila, nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakauniforme, sumisigaw sa mga sundalo. Ang report leader, ang Legion Commander ay nag-utos ng pagpapatupad ng death penalty. Ang dalawang lalaking ito ay malamang na mga especially iyan ng banal na espiritu. Sila ay nagpakita sa Legion nang muli naming i-sealed ang Abyss Plane. Sila ay kinuha ng Legion Commander. Ang Legion Commander ay nagsabi, ning napatayin ng pagkakamali at huwag na itong pabayaan. Upang maiwasang muli ang nangyari sa Holy Spirit. Hindi ako isang masamang Espiritu Master. Halos magkasabay na sabi ni Aerong at Sima Jinchi. Oh! Lumingon ang medyo may edad na lalaki, at nakita ni na Sima Jinchi at Aerong ang isang gwapong ngunit seryosong mukha. Hindi pa nila nakita ang nasa harap nila, ngunit mula rito ay malinaw na nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pang-aapi. Ang pang-aapi na ito ay hindi mababa sa dating commander ng Legion na nagpataw ng parusang kamatayan sa kanila. Kahit na alam nila ang kaunti tungkol sa Blood God Legion bago sila dumating dito, ang Blood God Legion ang nangungunang sekreto ng Federation. Hindi man ito lubos na nalalaman ng kanilang mga guro at pinuno, paano nila malalaman ang labis? Ngunit sa sandaling ito, ang makita silang dalawa, kahit na hindi sila extreme download, ay magiging napakalapit sa isa't isa, paanong hindi sila mabigla at hindi maipaliwanag. Bahagyang kumunat ang noo ng nasa katanghaliang gulang, hindi kayo mga Panginoon ng masamang espiritu. Paano mo ito mapapatunayan? Ganito ang kaisipan ng mga tao, at isang kislap ng pag-asa ang biglang nakita mula sa desperadong kamatayan, kahit na sa mga adhikain ni Aerong at Sima Jinchi, sila ay naging lubhang marupok. Nag-aalalang sinabi ni Sima Jinchi, galing ako sa Southern Legion. Maaari mong i-verify ang aking pagkakakilanlan sa pinuno ng Southern Legion, si Angel Daoluo. Talagang hindi ako nahihiya. Kakasali ko lang sa starfighting. Net hindi pa lang. Sinabi rin ni Aerong, ako ang nakatatanda ni Tang Wulan, ang nakatatanda ng sekta ng ontolohiya. Lumapit din ako sa kanya upang pag-usapan, paano ito magiging isang evil spirit master. Nag-practice ako ng sekta ng ontology. Maaari mong suriin ito. Ito ay ganap na naiiba sa mga evil spirit masters na iyon. Tumingin sa kanilang dalawa ang nasa katanghaliang gulang, bumantong hininga, at sinabing, medyo may kaguluhan talaga ang Legion nitong mga nakaraang araw. Pero hindi ito maaaring maging bagay sa buhay. Okay, pupunta ako sa commander ng Legion para makipag-coordinate. You guys don't execute the death penalty, wait for me to come back. Pagkatapos magsalita, lumakad na ang medyo may edad na. Nang makita siyang umalis, nakahinga ng maluwag sina Aerong at Sima Jinchi, kahit sa ngayon, may pagkakataon pa.
Ngunit ang hindi nila nakita ay may ngiti sa labi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki matapos silang iwan. Oo nga, dumiretso siya sa opisina ni Zhang Huanian nang hindi kumakatok sa pinto, at tumulak papasok. Tumangala si Zhang Huanian sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. Sa screen sa tabi niya, lumitaw sina Sima Jinchi at Airong, na nakatali sa snow. Talagang extreme ang timing ng mga kuha mo. Hindi ka ba natatakot na takutin ang dalawang batang ito na umihi ng pantalon? Karapat-dapat talaga itong maging walang awa na titulo. Tumawa si Zhang Huanian. Tumawa ang walang awa na si Dao Luo Caudezi, hindi ako ang nag-utos ng death penalty. Simula ngayon, pahahalagahan na lang nila ako. Ikaw na ang kontrabida. Naiinis na sabi ni Zhang Huanian, maliwanag na masama ang ideya mo, ngunit gusto ng itim na palayok na ito na bigkasin ko. Talagang hindi ka authentic. Pero kailangan ba talagang gawin ito? Napakamalayo talaga ng mga dahilan natin. Napakadaling malaman ang pagkakakilanlan ng dalawang batang ito. Lalo na't kakasali pa lang nila sa kompetisyon. Tumango si Caudezi at sinabing, kailangan pa rin. Sa kanilang mga talento at sa kanilang pagganap sa kompetisyon, lubos nilang ipinakikita ang kanilang pagiging rebelde. Kung hindi natin sila sasagutin, maaaring hindi magandang bagay para sa kanila na sundan si Wulin sa hinaharap. Walang alinlangan na si Wulin ang magiging pinuno ng henerasyong ito, ngunit ang isang bayani ay nangangailangan ng tatlong katulong. Hindi lamang ang kanyang mga kasamahan ay lubos na nangangailangan ng pagtitiwala mula sa Shrek at Academy. Ang martial spirit ni Sima Jinchi ay dapat magkaroon ng isang tiyak na tacit understanding kay Wulin. Ang dalawa ay nagpupuno sa isa't isa. At si Airong ang kanyang pangunahing katawan. Senior brother, ang dalawang taong ito ay mapagkakatiwalaan. Una, pagpagodin natin ang kanilang espiritu. Pagkatapos, sa pagsunod kay Wulin, sila ay mas magagamit niya. Matalim na tiningnan ni Zhang Huanian si Caudezi, I was very unconvinced at first. Kung hindi mo muna nakilala si Wulin, sana dinala ko na siya sa tabi ko. Ngayon, parang pinag-iisipan mo talaga. Iniisip mo talaga siya. Tumawa si Caudezi, masyado kang mag-isip. Kahit anong mangyari, hindi mo siya maaagaw. Huwag mong kalimutan, siya ang alagad ko sa Tang Sect. Maraming taon na ang nakararaan, nasa Tang Sect na siya. Biglaan talaga ang palihim na pag-atake ng kalaban. Pareho kaming nahuli ng Shrek Academy at nakaranas ng matinding pagkatalo. Ngunit kung sa palagay nila ay kaya nilang bumangon ang 2,000 puwersa sa kontinente. Nang mga taon, sila ay mali opinyon, si Shrek ay isa lamang phoenix na isinilang na muli, ito ay magniningning ng mas maliwanag. Matapos marinig ang sinabi ni Caudezi, hindi mapigilan ni Zhang Huanian na mapakilos. Bagamat hindi siya naniniwala na ang Shrek Academy ay mawawasak ng ganoon kadali, hindi siya kasing kumpiyansa sa Shrek gaya ni Caudezi. Wait and see. Nagpasya kang hayaan ang Blood God Legion na tumayo sa panig natin, at hindi ka magkakamali. Sa hinaharap, tiyak na matutuwa ka sa desisyong ito. Ang kaluwalhatian ng Blood God Legion ay hindi maiiwasang maging mas nakakasilaw dahil dito. Malumanay na tumango si Zhang Huanian, kung sinabi mo ito sa akin ilang araw na ang nakakaraan, baka mangungutya pa rin ako, ngunit kapag naramdaman ko na ang mental power ng maliit na lalaki ay nasira na sa espiritual na kaharian, hindi ako sasang-ayon sa lahat ng sinabi mo. Hindi lang talaga maliit ang pressure sa kanyang mga balikat. Ang pagpapabuti ng lakas ay mahalaga, at kailangan pa rin natin siyang bigyang pansin. Oo, ito ang ikinababahala ko. Pero may mga bagay na kaya ko lang gawin sa sarili ko. Naniniwala akong kaya ni Wulin. Siya ang ipinagmamalaking anak ng langit na nabuo, at hindi siya ganoon kadaling talunin. Nagsimula ng manginig sina Airong at Sima Jinchi 2 oras na ang nakalipas. Ang normal na temperatura sa paligid ng kampo ng Blood God Legion ay mas mababa din sa -30 degrees, at kapag ang malamig na hangin ay darating, ang temperatura ng katawan ay bababa ng 20 degrees. Kung sila ay normal, ang mababang temperatura na ito ay hindi magiging malaking bagay sa kanila. Ang kanilang cultivation base ay nakarating na sa kaharian ng pagsalakay ng lamig at init. Gayunpaman, natataka na sila ngayon sa kanilang paglilinang, at ang tanging maaasahan nila ay ang kanilang pisikal na fitness. Sa pagkakataong ito, kahit na mga taong bakal ay hindi nila kakayanin kung ma-expose sila sa lamig ng mahabang panahon. Ang mga kawal na namamahala sa pagbabantay sa kanila ay ganap na armado, ngunit isa lamang ang kanilang mga damit. 6 na oras na ang lumipas mula nang pumunta ang nasa katanghaliang gulang na lalaki para mamagitan sa kanila. Ang mga kilay at balbas ay matagal nang natatakpan ng nagyayelong scum, at natatakot ako na matagal na silang nagyelo sa kamatayan kapag pinalitan sila ng mga ordinaryong tao. Kahit malakas ang pisikal na katangian nila ay namumutla na ang kanilang mga mukha. Medyo magaling si Airong, kung tutuusin, siya ay isang malakas na sekta sa katawan, at ang kanyang pisikal na fitness ay sapat na malakas. Si Sima Jinchi ay malakas din ang katawan, at hindi niya ito matiis sa oras na ito. Pwede bang magtanong tungkol sa aming negosyo? Tanong ni Sima Jinchi sa sundalo na may nanginginig na boses. Ang sundalo ay nakatayo doon na parang iskultura, na hindi man lang nagre-react. Huwag pansinin ang mga ito sa lahat. Mapait na ngumiti ang isang Rong, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Ang mga taong ito ay walang pinagkaiba sa mga robot.
Sabi mo may nagawa akong mali, paano ako makakatagpo ng ganitong bagay? Hindi ako sasama kung alam ko ito. Ang aking maliit na kapatid, hindi ko alam kung nasaan ito. Si Sima Jinchi rolled his eyes, gago ka ba? Hindi mo man lang siya kinontak, pumunta ka na lang dito, you deserve it. Galit na sinabi ng isang Rong, ako ay tanga. Kasing talino mo. Nakipag-ugnayan ka na ba dati? Hindi ka naging katulad ko. Sino ang nakakaalam kung sino ang malamig, kaya ko pa rin. Pan-asan. Galit na sinabi ni Sima Jinchi, gaano ka kagaling sa akin? Kung ikaw ay barilin, ang sitwasyon ay hindi magiging pareho. Umikot ang mga mata ni Aerong at biglang sinabi sa kawal sa kabilang banda, hoy, alam mo ba na ang Golden Dragon King ay ang nasa Legion mo na nanalo sa Star Battle? Net Federation Challenge Championship. Siya ang junior ko. O kayo, tawagan mo siya. Sinabi ko sa kanya na mapapatunayan ko ang aking pagkatao. Hindi nagtagal, naglaro ako laban sa kanya. Hindi ba kayo nanunood ng laro? Nanatiling walang pakialam ang sundalo, na para bang hindi niya narinig. Ito ay tumutugtog lamang ng piano laban sa baka. Mukhang galit si Aerong. Bigla siyang parang may naisip at tumingin sa paligid. Ang kwartel ng hukbo ng Blood God Legion ay itinayo sa mga taluktok ng bundok. Kahit na ang lugar ay malawak, kumpara sa pangkalahatang kwartel, ang kwartel ay masiksik para sa mas mahusay na init at proteksyon. Huminga ng malalim si Aerong, unti-unting kumabog ang kanyang dibdib. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamahusay na disipulo ng Ontology Sect, at nasanay na niya ang likas na lihim na pamamaraan. Sa paglipas ng panahon, ang mga paghihigpit na itinanim ni Zhang Huanian sa kanya ay tila lumuwag. Huminga siya ng malalim, halos parang isang mahabang balyena na humihigop ng tubig, at ang kanyang buong pagkatao ay tila bumukol sa isang bilog. Natuklasan kaagad ni Sima Jinchi na mali ang kanyang sitwasyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Sa sumunod na sandali, biglang ibinuka ni Aerong ang kanyang bibig at buong lakas na sumigaw, Tangulan, nandito na si kuya, iligtas mo ako. Bagamat hindi niya kayang pakilyusan ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa oras na ito, umaasa sa malakas na kapasidad ng baga na higit pa sa mga ordinaryong tao, ang dagandong na ito ay halos parang kulog. Maging ang kawal sa kabilang panig ay walang kamalay-malay na napaatras sa kanyang malakas na boses. Tangulan, nandito na si kuya, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Ang isang Rong ay biglang umungal, oo, si Tangulan ay dapat nasa barracks na ito. Bakit hindi ko inaasahan na gamitin ang pinaka-clumsy ngunit malamang na epektibong paraan upang humingi ng tulong sa kanya? For more videos, please like, share and subscribe.